Nagsimula ang lahat sa isang balitang nakayanig sa mundo. Ang planeta ay biglang sumapit na sa huling hantungan nito. Gayunpaman, ang sangkatauhan ay hindi nalipol kasama nito, sapagkat lumitaw ang isang orasanero, na tinatawag ang sarili niyang Y, at nag-angking kaya niyang isauli ang mundo. Kaya naman, mahigit 1,000 taon pagkaraan, noong taong 2016, sa distrito ng Akihabara, nabubuhay pa rin ang sangkatauhan. Lumipat ang eksena sa isang binatilyong may asul na buhok na nakatayo sa isang sulok ng lungsod na tila may hinihintay. At tulad nga ng inaasahan, pagkaraan ng ilang sandali, lumitaw ang isang helicopter, sinamahan ng ilang robot na sumusugod ng diretsyo. At siya, hindi nagpakita ng pagkabahala ang binata, dahil sa likuran niya, isang babae at isang lalaki ang sumugod upang harapin ang mga robot. Ang binatang may asul na buhok ay pinaalalahanan lamang sila tungkol sa susunod na koordinasyon ng natitirang mga helicopter, inutusan si Marie at ang kanyang bodyguard na ipagpatuloy ang pakikipaglaban. Kinabukasan, iba't ibang uri ng robot ang dumagsa at pumalibot sa kanila. Ang binatang may asul na buhok, si Naiatu, ay nanatiling hindi natinag. Nakipag-ugnayan siya sa isang babaeng nagngangalang Ruzo, na nagmamasid sa lahat mula sa malayo. Nang matanggap ang senyal, mabilis niyang binunot ang kanyang sandata at kumilos ng matulin sa larangan ng digmaan. Walang kahirap-hirap niyang iniwasan ang bawat atake at agad silang lahat tinalo. Ang mundong kanilang tinitirhan ay ang planetang ibinalik sa dati ng isang tinatawag na Y, buong-buo na binubuo ng di mabilang na mga engranahe, at kilala sa buong pangalan nitong Clockwork Planet. Ang oras ay bumalik sa isang buwan na ang nakakaraan sa distrito ng Kyoto, sa isang mataas na paaralan, kung saan si Naiatu ay nagpapatuloy sa kanyang araw na papunta sa paaralan gaya ng dati, hindi pinapansin ang mga isyong nangyayari sa kanyang paligid. Pagsapit ng hapon, nagmadali siyang umuwi mula sa paaralan patungo sa kanyang minamahal na silid, isang lugar na puno hanggang labi ng mga orasan na may iba't ibang hugis at disenyo. Masayang nakipagkwentuhan si Naiatu sa kanila, nangangarap maging isang tagakumpuni ng orasan, bagamat tila malayo pa ang pangarap na yun sa katuparan. Bumagsak si Naiatu sa sofa sa pagkadismaya, bumubulong sa sarili na kung sana lang may himalang mangyayari o di kaya'y babagsak sa kanya ang isang buhos ng banal na talento. Saka pa lamang matutupad ang kanyang pangarap. Sa kanyang pagkagulat, sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, isang kakaibang kubo ang bumagsak mula mismo sa kalangitan at bumangga sa kanyang tahanan, dinudurog ang buong koleksyon niya ng orasan. Bago pa man makapagluksa si Naiatu, nakatayo siyang tulala sa bagay na kababagsak lamang. Sa kanyang bahay, mukha itong kabaong. Matapos ang ilang paggalaw, bumukas ang kahon, inilantad ang isang magandang babaeng may puting buhok na nakahiga sa loob na tila natutulog. Samantala, sa ibang lugar, nakatanggap si Marie ng balita na ang lalagyan na kinalalagyan ng YD-01, isang automaton na kinategorya bilang pambansang kayamanan ng kanyang pamilya, ay nawala. Matindi ang kanyang naging reaksyon. Sa matinding galit, agad niyang inutusan ang kanyang bodyguard na si Holter na magpadala ng mga tao upang hanapin at bawiin agad ang nawawalang automaton. Samantala, nakatingin pa rin si Naiatu sa taong nasa loob ng kahon, na tila ba ito ay isang pangarap niya na nagkatotoo. Naririnig niya ang tunog ng mga engranahe mula sa loob ng kahon. Nakakabighani ito, ngunit sa parehong pagkakataon, naramdaman niyang may engranaheng bar sa loob ng katawan ng batang babae. Dahil bumagsak ang kahon at muntik nang sirain ang kanyang buong tahanan, nag-isip sandali si Naiatu at sa huli ay nagpasya na subukang buksan muna ang katawan ng babae. Napakaganda ng lahat ng engranahe sa loob niya kaya namangha si Naiatu. Kaya nga, kahit alam niyang kulang na kulang ang kanyang kasanayan sa pag-aayos, kinuha niya ang kanyang toolbox at nagpasya na subukan ang kanyang swerte. Marie ay pumunta para hanapin ang isang lalaking nagngangalang Conrad sa ikatlong palapag ng Core Tower ng Kyoto. Bago pa man sila magkausap, isang pangkat ng militar ang sumingit, na sinasabing naroon sila upang magbigay ng suporta. Agad silang pinagsabihan ni Marie, na sinasabing walang karapatan ang mga baguhan na makialam sa mga usapin ng mga propesyonal. Sa kanyang lugar, nagtrabaho si Naiatu ng may matinding pag-iingat upang ayusin ang mekanismo ng babae. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay narating niya ang isang engranahe na hugis puso. Nag-isip sandali si Naiatu, pagkatapos ay nagpasya siyang sundin ang sarili niyang puso at subukang paikutin ang isang tornilyo sa engranahe na hugis puso.
Agad, nagsimulang gumalaw ang puso, tumitibok ng naaayon sa iba pang mga piyesa. Lubos na natuwa si Nayato sa kanyang nakita, ngunit sa mismong sandaling iyon, bumigay ang humi ng sahig sa ilalim niya at siya ay nahulog sa kailaliman. Sa sandaling sumigaw si Nayato, idinilat ng dalagang may puting buhok ang kanyang mga mata, kaagad siyang inilayo sa panganib, at dinala siya na lumilipad sa himpapawid. Nang makarating sila sa mas ligtas na lugar, ipinakilala ng dalaga ang kanyang sarili bilang Ruzo, Unit 1 Nanogram Initial na Y-Series. Nagpasalamat si Ruzo kay Nayato sa pag-aayos sa kanya, kahit na inabot siya ng isang buong oras para magawa ito. Bago pa man makakilos si Nayato, nahimatay siya dahil sa labis na kapaguran. Nang magkamalay siyang muli, natagpuan niya ang sarili niyang nakapahinga sa kandanga ni Ruzo. Nang makita niyang kumalma na, tinanong ni Ruzo si Nayato kung mayroon ba siyang blueprint nito o anumang pangunahing impormasyon tungkol dito. Walang ganoong blueprint si Nayato, ngunit sa pamamagitan lamang ng tunog, nakakasipsip siya ng kaalaman at may nalaman na siya tungkol sa mga kasangkapan sa loob ng katawan nito. Pagkarinig nito, nanahimik si Ruzo sandali, pagkatapos ay direkta niyang hiniling kay Nayato na maging kanyang amo. Sa kanyang robotikong talino, kinilala niya na si Nayato ang kasalukuyang pinakamatalino orasan-ero sa buong planetang demekanismo. Natigilan si Nayato at tila nakakatawa para sa kanya. Ngunit nang makita niyang magsalita si Ruzo nang may gayong lamig at objetibidad, at napansin ang bahagyang kalungkutan sa kanyang mukha dahil sa pagtanggi, sinubukan niya itong pag-isipan ng mas malalim. Sa isang banda, lubos na naunawaan ni Nayato na si Ruzo ay tiyak na isang lubhang may kakayahan at mahalagang automatiko. Sa pinakamaliit, siya ay kabilang sa isang korporasyon. Sa pinakamasama, maaari pa siyang maging isang pambansang lihim. Gayunpaman, isinantabi ng kanyang matinding pananabik ang lahat ng iyon, at tinanggap ni Nayato ang tungkulin ng amo ni Ruzo sa sandaling iyon. Sumusunod sa tagubili ni Ruzo, hinayaan niya itong tusukin ang kanyang kamay upang kumuha ng dugo at itatag ang ugnayan ng amo at alipin sa pagitan nila. Sa panahong ito, sa loob ng pangunahing tore ng Kyoto, si Marie ay nakikipagtulungan pa rin sa mga doktor na nakatalaga doon para sa pag-aayos. Nagduda sila nang mapansin na wala ang militar, kaya nagpadala sila ng isa pang doktor na nagngangalang Karasawa upang mag-imbestiga. Sa labas ng lungsod, salamat sa pagbalik ni Ruzo upang kunin ang kanyang mga gamit, nagawa ni Nayato na may salba ang kaunting naiwan niya, at magkasama silang lumakad sa daan. Maya-maya, iminungkahi ni Ruzo na mag-check-in sila sa isang love hotel para magpahinga. Habang si Nayato ay nanginginig pa sa gulat, biglang lumitaw ang isang grupo ng mga tulisan, itinulak siya sa gilid at sinubukang isama si Ruzo papalayo. Nang makita niyang sasaktan nila si Ruzo, agad niya itong hinayla sa likuran niya para protektahan, at buong loob na hinarap ang pag-atake sa kabila ng kanyang kahinaan. Sandaling natigilan si Ruzo, saka ngumiti. Itinaas niya ang leleyan ng kanyang palda, binunot ang kanyang nakatagong sandata, at mabilis na sinupil ang mga tulisan. Sa huli, batay sa desisyon ni Nayato, umarkila sila ng maliit na silid para pansamantalang magpahinga. Nilalang, nang makita ni Ruzo si Nayato na natutulog sa isang sulok, hindi siya natuwa at sinabi sa kanya na sa kanyang kandanga na lang matulog. Habang komportable siyang nakakatulog, ipinahayag ni Ruzo ang kanyang pagdududa. Siya ay isang automaton lamang, kaya bakit siya tinatrato ni Nayato bilang isang tunay na babae, at bakit siya lubhang pinapahalagahan nito? Ngunit si Nayato ay nakatulog na at hindi makasagot. Sa kalagitnaan ng gabi, sa kabila ng pagiging nasa dalawang magkaibang lokasyon, sabay na nagising sina Marie at Nayato. Hindi tulad ni Nayato, na bumalik lang sa pagtulog, agad na naging alerto si Marie. Umalis siya sa kanyang silid at sinabi kay Holter na mabilis na tipunin ang nakatataas na koponan. At totoo nga, napansin ito ng lahat sa pangunahing tore ng Kyoto. Sa loob ng isang segundo, nagkaroon ng anomalya sa grabidad. Mahina ito, ngunit kung magpapatuloy, maaaring gumuho ang buong distrito ng Kyoto. Agad gustong hanapin at ayusin ni Marie ang pinagmulan ng pagkasira. Ngunit sa mismong sandaling yon, pumasok si Karasawa na may dalang ulat. Isinasagawa ng militar ang malawakang operasyon upang linisin ang buong distrito. Alam nilang lubos na masyadong maikli ang oras para ilikas ang mga sibilyan, at sila ay may pinili na lang na iwanan sila. Sa katunayan,
Kahit ang isang henyo na lumilitaw minsan sa isang milenyo ay hindi kayang lumikha ng orasan na tumatakbo sa loob ng 1,000 taon, lalo na nang walang hanggan. Ang lahat ay may hangganan. Ngayon higit kailanman, kailangan ng mundo ang isang taong may kakayahang panatilihin ang mga mekanismong ito, isang taong tulad ni Y mula noong 1,000 taon na ang nakakaraan. Kinabukasan, nagpasya si Marie na bumaba sa mas mababang palapag upang suriin ang sitwasyon. Diretsahang sinabi ng sundalo mula sa nakaraang araw na ang Core Tower ay isang napakahalagang asset na nasa ilalim ng jurisdiksyon ng militar. Kaya kung gusto niyang bumaba, kailangan siyang samahan ng sundalo bilang isang escort. Habang bumababa, ipinaalala ng sundalo kay Marie na mag-ingat sa kanyang mga kamay, dahil isa lamang siyang simpleng mekaniko. Walang pag-aalinlangan, binunot ni Marie ang kanyang baril upang balaan siya na mag-ingat sa kanyang mga salita at huwag maliitin ang iba. Sa pagtatanong ni Marie, tapat na inamin ng sundalo na sa loob ng 20 oras, bandang 3:00 ng madaling araw kinabukasan, magsisimula ang malawakang pagkilos sa Kyoto, sa ilalim ng deklarasyon na nagkaroon ng Kyoto ng mga di inaasahang anomalya. Ang militar, ayaw mawala ng mukha dahil sa kanilang kawalan ng kakayahang ayusin ang problema, ay nagpasya na wakasan ang buhay ng mahigit 20 milyong tao. Ito ang nagpagalit ng husto kina Marie at Holter. Nang malaman nilang nasa ika-24 na palapag ang anomalya, sa sektor ng kontrol ng presyon, agad silang umalis upang ayusin ito. Ngunit sa sandaling mawala ng malay ang sundalo, biglang huminto ang elevator at sabay na nawala ang kuryente. Samantala, nagising din si Nayato dahil sa ingay. Nang tanungin ni Ruzo ang tungkol sa kalidad ng kanyang kondongan, ipinaliwanag ni Nayato na hindi siya ang problema, kundi ang lupa sa ilalim ng Core Tower na masyadong maingay kamakailan. Naintindihan ni Ruzo, ito ay sanhi ng maliliit na depekto sa istruktural na disenyo ng distrito ng Kyoto. Gamit ang tunog, tinukoy ni Nayato ang pinagmulan ng problema sa humigit kumulang 70,000 metro sa ilalim ng lupa. Kinilala ni Ruzo ang lokasyon bilang humigit kumulang ika-24 na palapag. Tutal, pareho ang planetang ito at siya mismo ay nilikha ni Y. Kaya nagbahagi sila ng magkasabay na pangunawa. Mabilis silang umalis sa silid at nagtungo sa kainan. Habang pinakikinggan si Ruzo na nagkukwento tungkol sa Guildmeister, tuwang-tuwa si Nayato sa ideya ng pagsali. Kung makakapasok siya, magagawa niyang kalikutin ang mga Core Tower at makagawa ng napakaraming kamanghamanghang mga bagay. Ngumiti si Ruzo sa kawalang malay ni Nayato. Sa kanilang pag-uusap, nalaman ni Nayato na nilikha siya mahigit 1,000 taon na ang nakalipas, kaya't siya ay 100 beses ang edad niya. Sa ibaba, sa sandaling yun, abala si Marie sa pagsubok na ayusin ang anumang mali sa 24 na palapag. Sa simula, gusto niyang mabilis na alertuhan ang lahat tungkol sa purge gamit ang espesyal na emergency frequency na nakalaan para sa mga Guildmeister, dahil ang militar ay naging kanilang direktang kalaban na. Matapos makipag-ugnayan sa dibisyon ng komunikasyon sa labas ng Core Tower, mabilis na si Marie. Kinontak ang taong nagngangalang Lemons na namamahala sa komunikasyon, ipinarating ang kanyang mga alalahanin at humiling na i-connect siya kay Punong Conrad sa 3 palapag. Balik sa pangunahing tore, ang mga doktor na nakatanggap ng balita ay pawang nagulat. Ang paglilinis ay nangyayari ng mas maaga kaysa sa inaasahan nila. Inutusan ni Marie ang lahat na pumunta agad sa 24 na palapag at harapin ang anomalya bago pa lumala ang sitwasyon. Ngunit kalmadong sumagot si Conrad na ang kanilang posisyon sa 3 palapag ay umaasa sa isang sistema ng enerhiya na pinapatakbo ng mainspring sa 15 palapag. Kinakailangan ayusin ang pangunahing spring na yun bago sila makarating sa 24 na palapag, at sa kasalukuyan, imposible ito. Napagtanto ni Holter na ito ay posibleng isang sinadyang pakana ng militar, na ang mga problema sa mas mababang palapag ay sadyang paninira. Tinataya ni Conrad na aabutin pa ng 4 na oras para makumpleto ang pag-aayos. Sinabihan sila ni Marie na pumunta muna sa pangunahing spring. Matapos putulin ang komunikasyon, mabilis na bumaba sina Marie at Holter ng higit sa 30,000 metro upang subukang ayusin ang anomalya. Dahil hindi sila maabot ni Conrad, siya at ang iba pa sa pangunahing tore ay maaari lamang doblehin ang kanilang mga pagsisikap na makasama siyang muli. Sa labas, nagpatuloy ang buhay gaya ng dati. Muling pumasok si Nido sa eskwela, ngunit sa pagkakataong ito ay kasama si Ryuzo, na umakit ng malaking pansin mula sa lahat.
Kahit paano, nakapagpatala siya sa klase nito bilang isang transfer student, at ipinakilala pa niya ang kanyang sarili sa harap ng buong klase bilang laruan ni Nido. Sa ibaba, patuloy pa rin sina Marie at Halter sa kanilang paglalakbay sa mga pipeline patungo sa mainspring. Sa sandaling lumapag sila, kinilala sila ng mga guard robot bilang mga kaaway at sumalakay. Mabilis na binuhat ni Halter si Marie at kumilos na parang kidlat para iwasan ang panganib. Nang makita nila ang mainspring, habang pinipigilan ni Halter ang mga robot, ginamit ni Marie ang kanyang mga kasangkapan para ayusin ang napakalaking makina ng kasing bilis ng kanyang makakaya. Sa mga mas maliliit na robot, may isang hugis mangkok na malakas, sapat ang lakas para pahirapan kahit si Halter. Samantala, habang tinutulungan sila ni Conrad ng malayuan, matagumpay nilang naikabit ang mainspring at agad silang lumikas sa lugar ng kasing bilis ng kanilang makakaya. May 18 oras na lang silang natitira. Ang mundo sa labas ay payapa pa rin. Pagkatapos ng klase, malungkot na nakaupo si Nido habang nakatingin sa syudad, dahil ang paglalakad niya kasama ang magandang si Ryuzo ay ginawa siyang puntirya ng inggit at puot. Ngunit salamat sa mga nakapapanatag na salita ni Ryuzo, gamaan ang kanyang pakiramdam ng kaunti. Nag-usap sila. Narito na si Ryuzo mula pa 1,000 taon na ang nakalipas, at sa totoo lang, wala talagang nagbago sa lugar na ito. Lubusan itong walang pagbabago, salamat sa matagumpay na pagpapaandar ng pangunahing pihitan. Mabilis na nakarating ang lahat sa ika-24 na palapag. Ngunit nakatagpo sila ng napakalaking hamon sa pagkukumpuni. Ang palapag ay naglalaman ng bilyon-bilyong pyesa, kaya halos imposible, upang mahanap ang pinagmulan ng problema. Kahit 9 na oras na lang ang natitira, nagpasya silang huwag maglabas ng utos ng paglikas, dahil kung gagawin nila yon, maaaring simulan agad ng militar ang pagpuksa upang patahimikin ang lahat. Sa sandaling yun, dumating si Halter na may dalang balita mula sa punong tanggapan ng guild. Inutusan silang umatras kaagad. Galit na galit at desperada si Marie. Napilitang umatras dahil sa mga utos, hiniling niyang sana ay nandito si Ryuzo, dahil kahit papaano, iyon ay isang himala. Sa sandali ng kanyang kawalan ng pag-asa, tanging ang magawa lang ni Halter ay hikayatin siya na patuloy na mag-isip at humanap ng solusyon. Na huwag sumuko. Ngayon ay hapon na. Si Nido ay naglalakad sa mga kalye nang magpasya siyang ayaing pumasok si Ryuzo sa isang tindahan ng damit upang magsukat ng mga kasuutan. Tinuring ni Nido si Ryuzo na parang ang magandang autumn siya, tinutulungan siyang pumili ng pinakamagagandang damit. Sa kabila ng ilang magulong sandali, nagkaroon sila ng kahangahangang oras ng magkasama. Pagsapit ng gabi, pinuntahan ni Marie si Lemons. Nanindigan siya, humihiling na umatras sila, dahil ang militar ang kasalukuyang nagpapatakbo ng buong court tower. Hindi nila basta-basta maaaring baliwalain ang kanilang posisyon at wala silang pagpipilian kundi sumuko. Galit na galit si Marie. Higit 20 milyong buhay ang nakataya. Nang makita ang ibang ugali ni Lemons at kung gaano kadali niyang kinampihan ang militar, naintindihan ni Marie na naibunyag na niya ang sitwasyon sa kanyang mga nakatataas. Gustong suwayin ni Marie ang utos at magpatuloy, ngunit nagbanta si Lemons na babawiin ang kanyang lisensya sa pag-aayos at ibalik siya sa pagiging ordinaryong mamamayan. Doon na naintindihan ni Marie. Konektado si Lemons kay Vacheron, at ang lahat ng nangyayari ngayon ay pakana ni Vacheron upang sirain ang reputasyon ng kanyang pamilya. Ang angka ng Brexit, sa tindi ng galit niya, gusto niya itong parusahan ng matindi agad-agad. Ngunit sa paalala ni Halter, si Marie ay nakatalikod na lamang at lumakad palayo. Lubos siyang nawasak. Handa silang isakripisyo ang milyon-milyong buhay dahil lamang sa kanya at sa kanyang pamilya. Nakakapangilabot iyon. Gayunpaman, matapos kalmeyan ang sarili, nagpasya si Marie na hindi na siya makikisama sa kanilang pakana. Sa kabilang bahagi ng bayan, dahil nagustuhan ito ni Nido, nagpasya si Ryuzo na bilhin na lang ang damit. Sa mismong sandaling yon, habang naglalakad sila sa kalye, nakasalubong nila sina Marie at Halter na galing sa magkabilang direksyon. Sa isang iglap, na tila may naramdaman, parehong lumingon sina Nido at Marie upang tingnan ang isa't isa. Ang sandaling nakita ni Marie si Ryuzo, nanigas siya. Hindi ba ito ang mismong bagay na hinahanap niya? Matapos ang kanilang hindi inaasahang pagkikita, agad na nagtipon ang grupo sa ibang silid ng hotel. Ang sandaling nakita ni Nido si Marie na magpakilala, napuno siya ng paghanga. Hindi ba yon ay isang time compass?
Ang patunay ng pinakamahuhusay na inhinyero ng orasan sa mundo, may kakayahang magsuri at magkumpuni ng bawat uri ng mekanismo. Sa isang tabi, binanggit ni Marie si Russo, idineklara na siya ay isang mahalagang bahagi ng pamilyang Breguet at desperado siyang kailangan nilang ibalik siya, kaya ibigay siya. Tumanggi si Nido nang walang pag-aalinlangan, gaano man kalaki ang gantimpalang matatanggap niya. Nang makita ang pagsuway ni Nido, ibinaba ni Marie ang kanyang magalang na balat-kayo at inutusan si Halter na ayusin ang usapin sa kalangitan at bawiin ang sa kanila bago pa lumala ang sitwasyon. Bagamat nanatiling tahimik si Russo, ang kanyang mga mata ay nagsimula ng magpakita ng pagbabanta. Si Halter, na laging mapanuri, ay agad na nakilala ang panganib at hinimok si Marie na bawiin ang kanyang mga sinabi sa oras na yun. Natigilan si Marie, lumingon siya at nakita ang sandata ni Russo na nakatapat na sa kanyang leeg, handang wakasan ang kanyang buhay. Anumang sandali, mabilis ding tumayo si Halter, itinutok ang baril kay Nido. Kalmadong tinanong ni Russo si Marie, may balak ba siyang patayin ang kanyang amo? Ang tensyon sa silid ay nakakasakal. Walang pasubaling sinabi ni Russo na kung sakali mang hawakan nila si Nido, sisiguraduhin niyang magbabayad sila ng mahal. Natahimik si Halter sandali, pagkatapos ay nagpas siyang ibaba ang kanyang sandata bilang kompromiso, sinigurado niyang paalalahanan din si Marie na pumayag sa mga kondisyong ito. Saka palang binawi ni Russo ang kanyang sandata. Nakahinga ng maluwag si Halter at binalaan si Marie na itigil na ang padalos-dalos na pagsasalita. Kung naging seryoso si Russo, wala ni isa sa kanila ang may laban, at sa katotohanan, si Russo ang may kontrol sa usapang ito. Nang marinig yun, sa wakas ay huminahon ng dalawa at tapat na isinalaysay ang lahat ng nangyayari sa itaas na palapag ng Kyoto. Si Russo ang una sa i-series, at siya rin ang pinakamahusay na automaton na naiwan ni Y, ang lumikha ng Clockwork Planet. Ang mga makinang ito ay pinapanatili at ipinagkatiwala sa mga susunod na henerasyon. Ang katotohanang nagising si Russo sa partikular na panahong ito ay nagpapatunay na may mahalaga siyang papel na gagampanan para sa planetang ito. Tahimik na nakinig si Russo, pagkatapos ay ngumiti ng mapanliit, sinabing tila sina Marie at Halter ay matindi ng dinaranas ang matinding delusyon at problema sa neurolohiya simula pa lang. Si Nido, na lubos na nakakaalam sa matalas na dila ni Russo, ay hindi maiwasang makaramdam ng kirot ng simpatsya para sa dalawang nakaupo sa tapat nila. Ipinahayag ni Russo na ang kanyang pangunahing tungkulin ay manatili lamang sa tabi ni Nido at gawin ang lahat para sa kanya, na labis na nakaantig kay Nido hanggang sa punto ng pagluha, naawa sa kanila. Sasabihin na sana ni Russo ang isang pangalan, isang taong makakatulong sa kanila sa pagkakataong ito, ng si Nido. Bigla na lang may naramdaman at agad hinawakan ang kamay ni Russo para umalis, binabalaan ng iba na may dumarating na napakalaki. At tama nga, sa sumunod na segundo, isang napakalakas na lindol ang tumama. Ito ba ang gravitational anomaly, o nagsimula na ang paglilinis? Ang lindol na ito ay mas marahas kaysa dati, nakakaapekto sa buong lungsod at nagdudulot ng malawakang panganib. Matapos niyang mahimasmasan, lumingon si Marie para tanungin si Nido kung paano niya ito naramdaman. Ipinaliwanag ni Nido na nakarinig siya ng napakalakas na ingay mula sa ilalim at natukoy pa ang eksaktong pinagmulan nito, ang ika-24 na palapag ng core tower. Lubos na namangha si Marie sa pambihirang kakayahang ito ng pakikinig. Kasing gulat din si Halter, lalo na't nakasuot si Nido ng noise-canceling headphones sa buong oras. Paano ito naging posible? Doon na nagsalita si Russo. Mas matalino si Nido kaysa sa kanilang naiisip. Natagpuan at naayos niya ang mismong depekto na nagpanatili sa kanya na hindi aktibo ng mahigit 200 taon, at siya ang taong pinaniniwalaan niyang may kakayahang iligtas ang lungsod na ito. Lahat ay natigilan. Umabot pa si Russo sa puntong idineklara si Nido bilang pinakamahusay na inhenyero ng orasan sa planeta, na nagpamula sa kanya. Nang may kahihiyan, si Marie, na hindi kailanman binabalewala ang mga seryosong bagay, ay agad na gustong dalhin si Nido doon upang pigilan ang paglilinis at hilingin na ipahiram nila ang kanilang suporta. Nag-aalangan pa rin si Nido, ngunit binanggit ni Russo na ang kanyang nakababatang kapatid ay nasa isang lugar din sa silong ng pangunahing tore. Sa sandaling narinig ni Nido na may kapatid si Russo, isa pang unit na tulad niya na nagngangalang Anchor, nagliwanag ang kanyang mga mata at pumayag siyang tumulong kaagad. Mabilis silang bumaba sa mas mababang palapag. Nang malaman ni Nido na kailangan nilang iwasan ang militar, ginamit niya ang kanyang pambihirang pandinig.
upang balaan sila na alam na ng mga sundalo. Ang mga Siemens ay nag-utos sa mga automaton ng militar na pamwesto sa kanilang paligid. Nag-atubili si Marie nang marinig ito. Kung susugod siya ng padalos-dalos, magdudulot ito ng malaking alitan sa pagitan ng Guildmeister at ng militar. Tinanong sila ni Nido kung bakit nila masyadong pinag-iisipan ang lahat. Gusto nilang magkumpuni ng makinarya. Kaya gawin na lang nila. Bakit may pag-aalinlangan pa? Nabigla si Marie, ngunit lumino sa kanya ang lahat, at nagpasya siyang ituloy ang orihinal na plano. Habang sumusulong sila, nanguna si Halter at hinarap ang kalaban. Kinuha ni Marie ang kanyang baril at sumali sa laban. Nagsilbing pansariling kalasag si Russo kay Nido. At sa huli, si Nido ang pinakamahina at pinakawalang silbi sa kanilang lahat. Ngunit sa kabila ng kakulangan sa pisikal na lakas o kasanayan sa pakikipaglaban, taglay ni Nido ang pambihirang kakayahan na ay mapa ang terrain at tukuyin ang bawat uri ng robot. Higit pa ito sa simpleng pandinig. Habang gumagalaw pa sila, pinahinto ni Nido ang lahat kaagad. May isang robot na umaabang sa unahan. Ilang sandali pagkatapos, nakatanggap si Lemons ng ulat na ikinagulat niya ng husto. Patay na si Marie. Agad niyang inutusan ang kanyang mga nasasakupan na simula ngayon, ang opisyal na kwento ay namatay siya sa purge, at hindi dahil napahamak siya sa kamay ng mga tao ni Vacheron. Ang pagkamatay ni Marie ay nagdulot ng malalim na pagkabalisa kay Lemons. Sa kabilang banda, matagumpay silang nalinlang ni Marie gamit ang isang pre-recorded audio tape. Naingatan din nila ang ebidensya mula sa tawag na iyon, na nangangahulugang sa wakas ay mabubunyag ang mga koneksyon sa pagitan ng militar, ng guild, at ni Vacheron. Lumabas na, nang harapin nila ang malaking robot kanina, ipinadala ni Russo. Ito nang walang kahirap-hirap gamit ang isang kamay. Salamat sa Pine King pagkamatay, ang pagkakakilanlan ni Marie ay opisyal nang wala na. Ibig sabihin ang kanyang mga kilos ay hindi na malilimitahan ng kanyang nakaraang kalagayan. Nagpatuloy sila at winasak ang time compass, labis na ikinadismaya ni Nido, bago ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay sakay ng kotse. Habang sila ay nagmamaneho, may naramdaman si Russo. Agad niyang niyakap si Nido at hinati ang kotse ng diretso sa gitna. Sa pagkamangha ng lahat, isang napakalaking bomba ang sumabog sa puwang kung saan kahahati pa lang ng kotse. Gaya ng inaasahan, nakatayo sa harapan nila ang buong defense squad ng Court Tower. Upang makalusot, at dahil tinarget nila ang kanyang amo, sumulong si Russo upang siya mismo ang tumapos sa mga automaton. Sa gulat ng lahat, nagbago si Russo sa isang ganap na kakaiba at mas nakakatakot na anyo, isang pagbabagong naging posible lamang dahil inayos siya ni Nido. Sa anyong ito, maging ang pinakabagong henerasyon ng mga automaton ay tila langaw lamang, at tinapos niya ang lahat ng ito sa isang kisap mata. Gayunpaman, dahil naubos na ang lahat ng kanyang enerhiya, tuluyang bumagsak si Russo. Nauubos na ang oras. Binitbit ni Halter ang dalawa at nagmamadaling pumasok sa Court Tower ng mabilis hanggat maaari. Nang makapasok sila, inasikaso muna ni Nido ang pag-aayos kay Russo. Ang mode na ginamit lang ni Russo ay tinawag na imaginary time, isang hypothesis na umiiral lang sa teoretikal na pisika. Oras na orthogonal sa normal na daloy ng oras ng tao, lumaban si Russo sa loob ng isang temporal na dimensyon na hindi kayang malaman ng mga tao. Naalala na sinabi ni Russo na posible ang mode na ito dahil sa mga pag-aayos ni Nido, mas lalo pang lumubog si Marie sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang tanyag na pamilya ay nalampasan ng isang ordinaryong bata. Pagkaraan ng ilang sandali, nagkamalay muli si Russo, Halter at Marie, sa takot na baka masira ang sarili niya, umatras ng maingat. Nido, dahil sa gulat at paghanga sa labanang nasaksihan niya, biglang nasabi na gusto niyang pakasalan si Russo. Natural lang, tinanggihan siya nito ng walang awa, pinaalalahanan siya na sila ay amo at utusan. Nakita ni Halter na kahanga-hanga ito, dahil ang mga automaton ay karaniwang nakaprograma na sumunod ng lubusan sa utos ng kanilang amo. Ipinaliwanag ni Russo na talagang may pakialam siya kay Nido, ngunit kung sila ay magpapakasal at magiging mag-asawa, magiging magkapantay sila, nasasalungat sa kanilang relasyon bilang amo at utusan. Nakinig si Nido sa tik-tak ng kanyang mekanikal na puso, pagkatapos ay nagtanong kung ang kanyang nararamdaman para dito ay totoo at malaya sa anumang panlabas na impluwensya. Nang walang pag-aalinlangan, tumango si Russo. Namula ang mukha ni Nido, kaya't mahal siya ni Russo. Lumapit pa si Russo,
Paulit-ulit na tumango upang ipahayag ang kanyang nararamdaman, na nagpaiwan kay Nido na labis na naantig. Sina Marie at Holter, na nakasaksi sa buong eksena mula simula hanggang matapos, ay nasa pagitan ng matinding galit at kawalan ng magawa. Ang Coyote ay nasa bingit ng kapahamakan, at ang dalawang ito ay nagpapamalas ng pag-ibig sa gitna ng lahat. Sa puntong ito, 5 oras na lamang ang natitira bago ang pagbagsak ng Coyote, at ang mga pagyanig sa labas ng lungsod ay lalong naging matindi. Ang tanging magagawa nila ay tumakbo ng buong bilis patungo sa ika-24 na palapag. Napansin ni Marie at Holter na wala ang mga doktor at si Conrad at ipinalagay nilang pinilit sila ng militar na umalis. Sa isang tarangkahan na lamang ang naghihiwalay sa kanila mula sa ika-24 na palapag, ginamit ni Nido ang kanyang pandinig at nakatuklas ng mga tao sa loob ng silid. Agad na ibinunot ni Holter ang kanyang baril ng buong pag-iingat. Sa kabutihang palad, nang bumukas ang pinto, walang mga sundalo o automatons na naghihintay sa kanila. Tanging ang mga doktor lamang, na patuloy na nagtatrabaho ng buong makakaya upang hanapin ang mga piyesang kailangan ayusin. Hindi sila kailanman umalis. Pakiramdam ni Marie ay wala siyang magawa at lubos na naantig ang kanyang kalooban dahil sa kanilang matibay na dedikasyon. Sa ngayon, mas marami ng anomalya ang lumilitaw sa buong palapag. Inanunsyo ni Marie na mayroon siyang sekretong solusyon, ngunit bago pa niya maipakilala si Nido, ang bata ay tuwang-tuwa nang naglilibot sa paligid ng silid, namamangha sa napakagandang mainsprings at gears sa lahat ng sulok. Matapos ang isang mapagmahal ngunit mapilit na paalala mula kina Marie at Russo, sa wakas ay naalala ni Nido kung bakit sila naroroon. Ipinakilala siya ni Marie sa mga doktor, at sinabi lamang na kailangan nila si Nido para ayusin ang lugar na ito. Halos hindi nagulat si Nido sa mga nagdududang tingin na natanggap niya. Sa mga doktor, sumulong si Conrad upang mawala ang pagdududa, at ipinaalala sa lahat na sa loob ng wala pang 4 na oras, magsisimula ang paglilinis. Maniniwala man sila sa planong ito o hindi, dapat nilang sundin ang utos ni Marie. Tumango si Nido, saka umakyat sa mas mataas na bahagi ng ika-24 na palapag. Sandali siyang nakinig ng mataman sa silid, saka inalis ang kanyang mga pamatay-ingay na headphone. Para gumana ang kanyang mga tainga sa buong kapasidad. Bawat tunog ay sinuri at ginawang mga larawan na dumadaloy sa tainga ni Nido at diretso sa kanyang alaala. Narinig niya ang magulong ingay sa loob ng mga pangunahing spring, una 1, pagkatapos 2, pagkatapos 3, pagkatapos ay 12 ng mga sirang gear. Pagkalipas ng ilang hindi batid na panahon, muling isinuot ni Nido ang kanyang headphones at bumaba upang ipaalam sa grupo na may humigit kumulang 4,000 sirang lugar sa palapag na ito, ngunit 18 lamang sa mga ito ang may kaugnayan sa anomalya sa grabidad na nakakaapekto sa Kyoto. Kinuha ni Marie ang isang mapa at pinatukoy kay Nido ang mga lokasyon at ibahagi ang anumang ideya. Habang ang iba ay hahawak sa aktwal na pag-aayos, inatasan ni Marie si Conrad at ang kanyang koponan na harapin ang 12 problema sa Tier 3. Inutusan silang ayusin sa lugar nang hindi nag-aaksaya ng oras sa karagdagang inspeksyon. Sinunod ng mga doktor ang utos at lumipat sa kanilang itinalagang posisyon, kung saan natagpuan nga nila ang mga sirang gears at matagumpay na naayos ang mga ito. Naasikaso na ang lahat ng madaling mapuntahan na lugar. Ang tanging natitirang lokasyon ay isa na hindi maabot ng ordinaryong tao, kaya wala silang pagpipilian, kundi ang umasa kay Ryuzo. Mabilis na pumasok si Ryuzo sa malalim na labyrinth ng mga engranahe, sumusunod sa mga tagubili ni Marie at gamit ang bilis niyang parang kidlat upang ayusin ang huling natitirang depekto. Habang inaayos ito ni Ryuzo, binuhat ni Paltor si Nido upang hanapin ang iba pang problema. May isa pang problema na natitira sa kisame ng ika-24 na palapag. Mabilis na lumundag si Marie at ginamit ang kanyang pambihirang husay upang ayusin ang may depektong engranahe mula sa itaas. Prangkang sinabi ni Paltor na bagaman bata pa rin si Marie at marami nang nagawang pagkakamali, isa siyang henyo sa kanyang sariling karapatan. Katulad ni Nido, matapos ang kanilang pinagsama-samang pagsisikap, lubusang naayos ang ika-24 na palapag, at hindi na marinig ni Nido ang anumang nakababahalang tunog. Sa kabila ng lahat ng balakid, matagumpay na natapos ang bawat pag-aayos. Sabay-sabay na nagbunyi ang lahat sa labis na kagalakan, pakiramdam na parang panaginip lang ang lahat. Nagpasalamat ang ibang doktor kay Nido at humingi ng paumanhin sa pagdududa sa kanya sa simula.
Kung tutuusin, salamat sa kanya, 20 milyong buhay ang nailigtas. Ngunit bago pa nila tuluyang maipagdiwang, isang malakas na pagyanig ang biglang yumugyog sa ika-24 na palapag. Nagsimula na ang paglilinis. Si Marie ay nagngingit-ngit sa galit, kaya kahit na naayos na ang lahat, sisirain pa rin ang lugar na ito. Sa panig ng militar, dumating si Lemons upang utusan ang kanyang mga puwersa na simulan ang paglilinis bago pa magkaroon ng anumang ebidensya na maiwan. Sa ika-24 na palapag, ang mga doktor ay puno ng kawalan ng pag-asa. Si Marie na lamang ang patuloy na nag-iisip ng malalim ng paraan upang mapigilan ang paglilinis. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, ikinonsidera niya ang paggamit ng imaginary time mode ni Russo, ngunit tinanggihan ni Nido ang ideya ng lubusan. Gayunpaman, matapos timbangin ang lahat, nagpasya si Russo na isara ang kanyang sarili, ikinagulat. Lahat ng naruroon. Ibinigay niya ang kanyang heart gear kay Nido, pagkatapos ay tuluyang pinutol ang kanyang koneksyon. Nalungkot ng labis si Nido, ngunit pagkatapos niyang pakalmeyan ang kanyang sarili, tinanong pa rin niya si Marie kung ano ang kailangan nilang gawin upang mailigtas ang distrito. Ang militar ay nakahanda ng pindutin ng buton na magsisimula sa malawakang pagpapatigil sa buong distrito ng Kyoto sa loob ng ilang segundo. Habang huminga si Lemons ng maluwag, ang kanyang mga tauhan ay natigilan sa hindi makapaniwalang pagtingin sa kanilang nakita sa kanilang harapan. Ang lungsod ay biglang naitaas ng isang pambihirang kakaibang puwersa ng grabidad. Sa ika-24 na palapag, ginagamit ni Marie at ng mga doktor ang puso ni Russo upang desperadong iligtas si Kyoto. Mayroon na lamang silang 30 minuto. Tumayo si Nido sa tabi ni Russo, balot ng pag-aalala, nang bigla niyang marinig ang tunog ng isang bagay na papalapit. At nga, makalipas ang isang segundo, ang mga automaton na ipinadala ni Lemons ay sumugod papasok upang pigilin ang sinumang humahadlang sa paglilinis. Nang makita ito, dinampot ni Holter ang kanyang bag ng mabibigat na armas at lumabas upang bigyan ng lahat ng mas maraming oras. Sinundan siya ni Conrad, dala ang sarili niyang kakayahan. Sama-sama silang sumulong upang tiyakin na hindi malalampasan ang ika-24 na palapag. Matapos niyang kumalma, muling ginamit ni Nido ang kanyang pandinig upang tulungan si Marie sa pagbabalik ng balanse ng grabidad sa Kyoto. Patuloy na nawawala ng kontrol ang militar sa syudad, at lalong hindi na mapigilan si Lemons. Patuloy pa ring naglalaban sina Holter at Conrad. Sa loob, malapit na sila sa tagumpay, ngunit umaabot na sa sukdulan ng katawan ni Russo. Sa wakas, nang matapos si Marie, sumugod si Nido upang kunin ang heart gear nito, anuman ang pinsalang matamo niya. Agad pagkatapos, tinupad ni Marie ang kanyang pangako, ibinuhos ang bawat butil ng pagsisikap sa pag-aayos. At muling ikinakabit ang puso ni Russo. Malalim sa kanyang walang malay na isipan, bagaman hindi makakilos, nakaramdam pa rin si Russo ng matinding kalungkutan sa pag-iisip na muling lulubog sa malalim na pagtulog. Pagkatapos ni Marie, sumali rin si Nido, na nagtatrabaho sa huling mga ngipin ng gear, siya mismo. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay idinilat ni Russo ang kanyang mga mata, at saka lamang lubusang nagpatianod si Nido sa damdamin, umaagos ang luha ng kagalakan sa kanyang mukha. Nagtagumpay sila sa pagliligtas sa Kyoto at sa 20 milyong buhay sa loob nito, sa ibang bahagi sa loob ng pangunahing tore. Isa pang automaton ang nakahimlay pa rin sa mahimbing na pagtulog. Sa labas, si Marie ay ipinahayag na bayani na nagligtas sa distrito ng Kyoto mula sa paglilinis, matapos isakripisyo ang kanyang sarili sa proseso. Isang maringal na libing ang idinaos para sa kanya at sa lahat ng nasawi. Samantala sa Kyoto, pumunta pa rin si Nido sa pampang ng ilog upang tamasahin ang tanawin pagkatapos ng klase gaya ng dati. Ngunit ngayon, may dala siyang bagong pag-asa, ang pakikipagkita kay Anchor. Ang totoo, pagkatapos ng insidente sa ika-24 na palapag, muntik na silang mamatay. Si Russo ay muntik nang mawala ng buhay, ngunit hindi pa nakapunta roon si Anchor. Ito ay tunay na nakapanlulungo. Dumating sina Marie at Holter upang hanapin sila, na sinasabing kailangan nila ang tulong ni Nido at Russo sa isang bagay, ang pagliligtas sa mundo. Sa buong planeta, maraming lungsod ang nawasak dahil sa mga pakana ng pagpatay. Nais ni Marie na samahan nila siya sa pag-aayos ng pinsala at pagliligtas sa mundo ng magkasama. Walang kagustuhan si Nido na tumulong. Ngunit nang marinig niya na ang intelligence network ni Marie ay makakatulong sa kanya na hanapin si Anchor,
Siya ay nag-alinlangan sandali bago tuluyang sumang-ayon na sumali. Sa ibang lugar, isang koponan ng tatlo, lahat ay mga utak, ay dumalo sa libing ni Marie at lumitaw. Isinasagawa ang isang uri ng misyon. Sa kanilang mga paggalaw, nakatagpo sila ng isang kakaibang liit na babae na naglalabas ng kulay rosas na enerhiya mula sa buong katawan niya, na para bang isang automaton. Nagpakita siya ng isang kubo at inihagis ito sa kanila bago sumugod para umatake. Ang bawat pisikal na atake na ibinato ng tatlo sa kanila ay walang anumang epekto. Ang pinuno ay lumingon at tumakas mula sa kubo. Ngunit ang dalawa niyang kasama, sina Strega at Amareta, ay hindi pinalad. Dahil wala ng pagpipilian, patuloy lang siyang tumakbo palayo sa kubo hanggang sa tuluyan siyang nahulog sa isang malalim na bangin na nilikha nito. Matapos ang pagbagsak, nawalan siya ng isang binti at isang braso. Ang babae ay kalmadong lumapit sa nahulog na pinuno. Hindi rin siya labis na natakot, kalmadong naglabas ng sigarilyo at tinanggap ang kabong mabilis na lumipad patungo sa kanya. Balik sa Kyoto, ang katotohanan sa likod ng paglilinis ay lubusang nailantad at nabunyag. Ang lahat ng may pananagutan ay nagbitiw o pinarusahan. Malaking kasiyahan ang naramdaman ni Marie habang pinanunood niya si Lemons na napilitang yumuko sa harap ng mundo. Dahil nag-aaral pa si Nyado, wala nang ibang mapagpipilian sina Marie at Holter kundi ang magpagala-gala. Sa lungsod habang hinihintay silang dalawa. Dahil ang pagkakakilanlan ni Marie bilang miyembro ng pamilya Breggit ay opisyal nang wala na, nagpasya siyang lumikha ng bagong pagkakakilanlan bilang nakababatang kapatid ni Holter. Habang sila'y nag-uusap, may naramdaman si Holter na napakakakaiba sa lugar na ito. Sa sandaling yon, pabalik sa hotel, nag-aaral si Nyado kasama si Ruzu. Habang tinuturuan siya ni Ruzo, biglang nakarinig si Nyado ng isang kakaibang tunog na may mataas na dalas. Sumunod na segundo, sinipa ni Marie ang pinto at biglang pumasok, handang makipag-away kay Nyado, ngunit mabilis siyang sinaway at pinakalma ni Ruzo at Holter. Nagsalita si Holter para sa kanya, ipinapaliwanag ang kasalukuyang sitwasyon. Gusto nilang tukuyin ni Nyado ang isang signal na ipinapadala sa pamamagitan ng shortwave radio, ang kaparehong tunog na kakaririnig lang niya. Sinabi ni Nyado sa kanila na ang tunog ay nanggagaling sa itaas, sa humigit kumulang 88 degrees. Umupo si Marie at ginamit ang kwaderno ni Nyado sa paaralan upang kalkulahin ang mas tiyak na lokasyon, ang distritong industrial. Idinetalye ni Holter ang nilalaman ng ipinadalang mensahe. Ito ay, sa esensya, sunod-sunod na mensaheng medyo hindi angkop at may halong panunuyo, at bukod pa rito, lantaran itong ilegal. Galit na galit si Marie sa nilalaman at gusto niyang hikayatin silang sumama upang hanapin ang pinagmulan at turuan ng leksyon ang mga bastos na iyon. Ayaw sumama ni Nyado at Ruzo, kaya kinailangan ni Holter na gumamit ng panghikayat, binanggit na malapit sa dalampasigan ang lugar, isang perpektong puok para magpakitang gila si Ruzo sa isang bikini. Nang marinig yun, walang atubiling sumang-ayon si Nyado. Hindi makapagsalita si Marie. Samantala, tahimik na pinag-isipan ni Holter ang mga bagay-bagay, pinaghihinalaan na ang signal ay hindi lang simpleng panloloko, kundi sadyang pagtatangka upang akitin sila roon. Hindi nagtagal, nakarating ang grupo sa My Grid, isang lugar na may bughaw na karagatan at puting buhangin. Nagsimula ang lahat sa pagre-relax muna. Nasiyahan sina Marie at Holter sa tabing dagat, habang buong pusong inilaan ni Nyado ang sarili sa pagkuha ng litrato ni Ruzo sa kanyang nakamamanghang kaakit-akit na bikini. Habang masaya silang naghahabulan, aksidenteng nadulas si Nyado at nahulog sa dagat, kaya napilitan si Ruzo na sumisid upang sagipin siya at hilahin sa dalampasigan. Nakita niya ito bilang perpektong pagkakataon para sa isang halik na tila pangkapor. Malapit nang magtagumpay si Ruzo nang biglang lumitaw si Marie at namagitan. Nagtalo ang dalawa sa loob ng mahabang panahon, na hindi man lang inalintana kung buhay o patay si Nyado. Nang matapos ang kasiyahan, bumalik ang apat sa kasalukuyang misyon at nagtungo sa labas ng distrito ng mabigat na industriya. Pagkatapos ng isang malawakang paglilinis 30 taon na ang nakalipas sa ibang grid, tuluyan nang nawala sa lugar na ito ang apat na panahon, na nag-iwan ng nakakapasong init sa buong taon. Habang naglalakbay sila, seryosong inalis ni Nyado ang kanyang noise-canceling headphones ngunit wala siyang narinig na kahit ano. Iyon mismo ay labis na nakakatuwa. Bakit ang grid na ito ay parang isang bayan ng multo? Bukod pa rito, ang toring orasan ay walang laman at huminto na sa pag-ikot.
Sandaling natahimik si Nyado, saka naghinuha na patay na ang syudad na ito. Ito rin ang dahilan kung bakit walang hangin ang umiihip dito. Ang lahat ay noalay mula sa labas ng mundo. May isa pa siyang napagtanto. Kung gayon, isang unang unit ng Y-series tulad ni Ruzo ay dapat na naririto, at ito ang nagpapadala ng shortwave radio signal sa kanila. Matapos pa itong pag-usapan, nagpasya si Marie na hahanapin pa rin nila ang pinagmulan. May naramdamang kakaiba si Halter, ngunit pinili niyang manahimik at sumunod sa kanila. Nang makapasok, matapos nilang lampasan ang paunang hadlang, mabilis na bumaba ang grupo sa mas malalim na antas sa ilalim ng distrito ng industriya. Sa harapan nila ay isang malawak na bukas na espasyo at isang napakalaking butas, na parang may tumagos ng diretsyo hanggang sa pinakamalalim na palapag. Nadama ni Nyado ang pinagmulan ng senyales sa ilalim ng butas na ito. Ngunit iginiit ni Marie na imposible ito. Ang balat ng planetang ito ay sinakop at pinagkaaitan ng yaman 1,000 taon na ang nakalipas, kaya wala nang dapat doon kundi 5,000 metrong kailaliman. Muling ginamit ni Nyado ang kanyang pandinig at napansin ang isang napakalawak na sahig at isang napakalaking bagay sa ilalim. Ibaba, kaya't sa huli ay pumayag si Marie na tumalon. Narating nga nila ang mas malalim na antas at natagpuan doon ang isang watak-watak na automat, tila ito ang nagpadala ng signal. Nagpaputok si Marie ng baril upang lumikha ng liwanag, at ang grupo ay napatitig sa takot sa isang napakalaking automat, na sumasakop ng mahigit 2,000 metro kwadrado. Bawat bahagi mula sa tore ng orasan ay ginamit upang buuin ang bagay na ito, ibig sabihin, ito mismo ang nilalang na pumatay sa lungsod. Galit na galit si Marie, habang isinasapanganib nila ang kanilang buhay upang iligtas ang distrito ng Kyoto. Ang iba naman ay nilansag ang infrastruktura ng buong grid para lamang sirain ang planeta. Sinuri ni Nyado ang paligid at napagtanto niyang handa na at nakahanda na para sa pag-activate ang armas na ito. Nang walang pag-aaksaya ng salita, agad na inilabas ni Marie ang kanyang mga kasangkapan, na ang layunin ay lansagin ang automaton. Ngunit sa sandaling yun, isang figure ang lumabas mula sa anino, ang babaeng naglalabas ng pink na enerhiya mula kanina. Habang nagtaas ng depensa ang tatlo, ipinapakilala siya ni Ruzo. Ito si Anchor, ang kanyang nakababatang kapatid. Ngunit napansin ni Ruzo na walang anumang reaksyon ang kanyang kapatid sa kanya at nakasuot ng kakaibang pares ng salamin. Nang sumunod na segundo, tinasa ni Anchor, na para bang isa lamang siyang makina, ang antas ng kanilang banta, pagkatapos ay nagsimulang magpalit ng mga mode, at inaktibo ang imahinasyong oras. Sa isang iglap, tulad lang sa simula, nilikha niya ang isang cube at ibinato ito sa buong grupo. Binuhat ni Halter si Marie, binuhat ni Ruzo si Nyado, at ginamit nila ang bawat hibla ng lakas para iwasan ang atake ng cube. Iginigiit ni Ruzo na ipaliwanag ni Anchor kung ano ang nangyayari, ngunit nanatiling nakakatakot na tahimik at walang buhay ang babae. Inalis ni Nyado ang kanyang headphones at ginamit ang tunog para gabayan si Ruzo palayo sa panganib. Sa gitna ng lahat, narinig niya ang mahinang tunog na nagmumula kay Anchor. Sa kaloob-looban, ang babae ay nagdurusa at nagmamakaawa kay Ruzo na wakasan na ang kanyang pag-iral. Nang marinig ito, natigilan si Nyado at agad na binalaan si Ruzo na may problema si Anchor. Mula sa simula, desperado silang sinusubukang umiwas sa cube. Nagpulong sina Halter at Ruzo, at sa kabila ng babala ni Ruzo na maaari siyang mamatay, iginiit ni Halter na magsagawa ng isang uri ng maniobra. Ang kanyang mga mata ay naging pula. Agad na sinamantala ng magkabilang panig ang pagkakataon upang salakayin si Anchor, ngunit parehong nabigo ang mga pagtatangka. Sa pagkakataong ito, nalaala ni Anchor ang cube at ginamit ang spatial manipulation upang ipatawag ang isang malaking talam, na inilabas niya patungo sa kanila. Habang umiilag, may narinig si Nyado at binalaan ang lahat tungkol sa isang bagay sa ilalim ng lupa. Agad, tumalon ang buong grupo sa mas mataas na lugar. Kumapit si Marie sa biga ng kisame sa basement at pinaputukan si Anchor. Nakipaglaban ng malapitan si Halter, ibinato ang 2 bomba patungo sa target. Bagaman hindi nila siya napatay, ang mga pagsabog ay nagdulot upang gumuho ang lupa sa ilalim niya. Inakala ni Marie na sa ilalim ay ang walang hanggang bangin, at hindi madaling makakaahon si Anchor. Umaatres. Ngunit halos hindi pa lumalabas ang mga salita mula sa kanyang bibig nang lumipad si Anchor ng napakabilis paakyat na parang kidlat,
muling ipinatawag ang cube at pinagsama ito sa pagmamanipula ng espasyo upang magpakawala ng bagong bagay. Tinanggal ni Nyado ang kanyang headphone at naramdaman na i-activate na niya ang triple resonance, isang sandata na mabigat ang klase, isang resonance cannon. Wala silang ibang pagpipilian, kaya ginawa lamang nila ang lahat para iwasan ang direksyon ng putok nito. Ang lakas ng putok mula sa resonance cannon ay napakalakas kaya't nagpaliwanag ito sa buong syudad ng bomb-utes ng malaki sa bawat palapag ng core tower, hindi nagpatinag si Anchor. Itinutok niya ang kanon ng resonansya pasulong, diretso sa kinatatayuan ni Holter. Hindi siya gumawa ng anumang pagtatangka upang umilag, tila balak niyang magsagawa ng isang huling kilos, o magsilbing panangga lamang para sa iba. Agad na ipinadala ni Nyado si Ruzo upang sumugod at gamitin ang sandata nito para sirain ang kanon ng resonansya ni Anchor. Galit, sumugod si Anchor sa kanila at ginamit ang kanyang kubo upang itulak silang dalawa pababa sa walang hanggang bangin. Natakot si Marie, ngunit bago pa siya makapagsalita, kinarga siya ni Holter at mabilis silang umatras hanggat kaya nila. Tumalon sila sa mas matataas na palapag upang makatakas. Sa kabila ng matinding pagmamakaawa ni Marie na bumalik at iligtas sila, ipinaalala ni Holter sa kanya na ang malalim na bangin ay parang kalawakan. Nang walang kagamitang pananggalang, walang sinumang mabubuhay doon sa ilalim. Kinatatakutan niya na patay na si Nyado. Nang marinig ito, nilukuban si Marie ng matinding kalungkutan at wala siyang ibang magawa kundi hayaang dalhin siya ni Holter pabalik sa ibabaw. Natagpuan nila ang pinakamalapit na hotel at sumilong. Kahit gaano pa man sinubukan ni Holter na aliwin siya, hindi niya kayang maramdaman ang anuman kundi matinding pighati. Binabagabag siya ng pakiramdam na siya ang sanhi ng lahat ng ito, wasak at nawawala ng pag-asa. Kumbinsido na siya ang pumatay kay Nyado. Sa wakas, matapos ang mahabang pagninilay-nilay, muling tumindig si Marie. Wala siyang balak umurong. Kung tutuusin, salamat kay Nyado kaya sila nakaligtas sa Kyoto Purge. Hindi niya hahayaang mamatay sila ng walang kabuluhan. Sa sandaling yun, sa mansyon ng gobernador sa Maygrid, isang ina at anak ang nakaupo sa dilim, nalulungkot dahil wala ang ama para seluhan sila sa hapunan. Sa ibang lugar, ang mismong asawa at ama ay nasa poder na ni Marie. Mahigpit siyang nagtanong, iginigiit na sagutin niya ang kanyang mga katanungan. Sa ilalim ng kanyang mesensinang pagtatanong, nagsalita rin sa wakas ang lalaki. Hindi lang sandata ang itinago ng Maygrid, nagtatago rin ito ng mga tao. Ang mga natirang miyembro ng puwersa ng militar mula sa pagbuwag ng Shiga Grid 30 taon bagamat ang pagbuwag ay inihayag tulad ng sa Kyoto, iba ang katotohanan sa insidenteng yun. Hindi ito ginawa ng mga opisyal na yun para takpan ang katotohanan. Sa halip, palihim silang nagsagawa ng pananaliksik sa electromagnetic, isang direktang paglabag sa pambansang kasunduan. Ang mga electromagnetic wave mula sa kanilang mga eksperimento ay nakalusot sa mga panukalang pangkaligtasan at naparalisa. Ang buong lungsod, upang itago ang sarili nitong pagkakasangkot, nagpasya ang pamahalaan ng Hapon na linisin ang distrito ng Shiga. Ang inabando ng militar ng Shiga at ang mga siyentista ay nagtago pagkatapos, kinokontrol si Mai mula sa anino at inalis ang lahat ng natitira mula sa Shiga at sa Mai Clock Tower upang makumpleto ang kanilang proyekto. Alam na ng lalaki ang lahat sa simula pa ngunit hindi kailanman isinapubliko, dahil kung ginawa niya, si Mai ay nilinis din sana. Kailangan nila ang proyekto upang pigilan ang gobyerno na linisin sila, bagaman ito ay nilayon lamang bilang isang panlaban. Sa madaling sabi, ang proyektong ito ang sandatang nuklear ng mundo ng anime. Nang sabihin ni Marie sa lalaki na ang proyekto ay handa na para sa pagpapaandar, ngumiti ito ng malawak at sinabi na ang dahilan nito ay walang iba kundi si Marie mismo. Sa labas, pinaga niya na ang makina at humahakbang na palabas, nanoalay na ang angkla sa ibabaw nito. Lumabas, pagkatapos ng halos nangyaring kapahamakan sa Kyoto, nawala ng napakalaking halaga ng pera at tiwala ng publiko ang gobyerno, kaya kailangan nito ang proyektong ito. Sisirain ng gobyerno ang Maygrid at magpapanggap na bayani, iaangkin ng tagumpay, at ibabalik ang sarili nitong karangalan. Pinagtawanan ng lalaki si Marie dahil sa pagiging napaka-inosente na isipin nitong hinahabol niya ang katarungan. Dahil sa kanyang mga aksyon, maraming tao ang malapit ng mamatay. Matapos malaman ang katotohanan, tahimik na umalis si Marie, lumalakad sa gitna ng ulan. Sa katunayan, bago nila pilitin ang gobernador na sumama sa kanila,
Nakatanggap sila ng balita mula kay Conrad na ang unang unit ng Y-Series sa May ay inilipat na sa Tokyo. Mukhang naghahanap ng paraan ng gobyerno at ang militar ng Tokyo upang magsimula ng digmaan. Ang tanging nagawa ni Halter ay aliwin si Marie sa pagpapaalala sa kanya na ang gobyerno ang tunay na kontrabida sa kwentong ito. Gayunpaman, lubos siyang nabagabag. Kung wala si Nito, lalong naging ditiyak si Marie sa kanilang kinabukasan. Habang siya ay nalulunod sa kawalan ng pag-asa, biglang bumukas ang takip ng imburnal ng may malakas na kalansing, at umakyat si Nito mula sa imburnal kasama si Ruzu. Lumabas na, matapos mahulog sa kailaliman, natuklasan nila ang isa pang palapag na mas malalim pa sa ibaba. Ito ay isang nakakatakot na lugar kung saan halos hindi kayang mabuhay ng matagal ng mga ordinaryong tao. Ngunit isang kakaibang lalaki na naninirahan doon ang nagbukas ng elevator at tinulungan silang makabalik sa ibabaw. Nang marinig ni Nito ang update ng iba tungkol sa sitwasyon, agad niyang tinipon ang lahat upang pumunta sa Tokyo at tapusin ito. Nagbabala si Halter na ang Tokyo ang muog ng militar, at naisaaktibo na ni Mai ang dambuhalang sandata nito. May tunay na panganib na sumalakay si Mai bago pa man sila makarating ng Tokyo. Bukod pa rito, ang maagang pagdating sa Tokyo at paghihintay ay hindi rin opsyon, dahil gagawin lamang nitong larangan ng digmaan ang kabisera. Walang interes si Nito sa pagpaplano. Gusto lang niyang iligtas si Anchor. Kaya maaari ba silang dumiretso na lang doon? Salamat sa kanilang pagbabalik, unti-unting nabawi ni Marie ang kanyang determinasyon. Walang pag-aatubili, nagpasya siyang pumunta sila agad sa Tokyo upang pigilan ang digmaan. Sa sandaling ito, sa bahagi ng Akihabara, matagumpay na napasok ni Nito ang buong sistema ng pagsasahimpapawid ng distrito. Nakasuot siya ng maskara para itago ang kanyang pagkakakilanlan, pagkatapos ay nagpadala ng mensahe na nagpapahayag na nakikialam na siya sa buhay ng bawat residente sa lugar na ito. Hindi nga nagtagal, isang segundo lang ang lumipas, ang buong Tokyo Tower ay tila nanigas sa kinatatayuan nito sa harap ng mga nagtatakang mata ng lahat, pagkatapos ay unti-unting nadurog. Ipinagpatuloy ni Nito ang kanyang anunsyo, idinedeklara na hawak na niya ang ganap na kontrol sa buong Akihabara. Kasunod ng direksyon ni Nito, saan man siya tumuro, isang malaking pagsabog ang naganap. Matapos ang kanyang pagtatanghal, bumalik siya sa seryosong anyo at nagtuon sa pagkuha ng mga tunog sa paligid niya. Sa isang lugar sa Tokyo sa sandaling iyon, patuloy pa rin ang pag-abante ni Anchor sa tabi ng napakalaking sandata. Lumabas na, 3 araw bago magsimula ang pag-atake, nakatanggap si Marie ng impormasyon na dinadala ang napakalaking sandata sa Tokyo sa pinakamalalim na antas sa ilalim ng lupa. Dahil dito, nakaisip sila ng plano na mauna doon, makuha ang kontrol sa Tokyo, at ilikas ang lahat ng sibilyan mula sa lugar. Sa ganoong paraan, hayaan lang nilang maglabanan ang sandata at ang militar sa isang walang laman. Lungsod, ngunit sa katotohanan, napakahigpit ng seguridad ng Tokyo, at kulang sila sa tao at oras upang isakatuparan ito. Hindi nag-aalala si Marie. Ginamit niya ang kanyang koneksyon upang matagumpay na makapasok sa pangunahing orasan ng Tokyo, at hindi lang yun, kundi maging sa bawat iba pang orasan sa lugar. Lumabas na ang mga sumusuporta sa kanila ay ang mismong mga doktor mula sa insidente ng paglilinis sa Kyoto. Si Ryuzu ay itinalaga upang magmanman at magbantay sa militar ng Tokyo sa malalim na ilalim ng lupa, salamat sa suporta ng lahat, kasama na si Conrad. Matagumpay nilang naipatupad ang plano na may sapat pang oras. Sa pagbalik tanaw sa mga nangyari sa Kyoto, hindi pa rin maiwasan ni Marie na sisihin ang sarili dahil sa pagpilit niya sa kanila na umalis sa guild. Hindi naman labis na nababahala si Conrad dito. Naniniwala siya na ang pag-alis sa guild ang pinakamabuti, dahil naiwasan nila ang mga sabuatan ng mga burokrata. Sa puntong ito, ibinaling nila muli ang kanilang pansin sa mapa ng tore ng orasan ng Tokyo. Hiniling ni Marie sa lahat na asikasuhin ang mga natitirang gawain dito at gampanan ang mga tungkulin ng lungsod ayon sa mga tagubilin ni Nito. Sa mismong sandaling yon, ipinalabas ang pagtatanghal ni Nito mula sa simula ng episode. Sa mga screen sa buong distrito. Matapos itong agad niyang tinanggal ang kanyang mga headphone upang magmanman. Sa loob ng 9 na segundo, darating ang 2 supersonic na helicopter at isang sasakyang tagadala na may higit sa 12 automaton. Ito ang mismong eksena na naganap sa unang episode, kung saan ang lahat ay nagkaisa ng maayos upang harapin ang mga automaton.
Nang maasikaso yun, isinuot muli ni Nito ang kanyang mga headphone at naramdaman na nagsimula na sa ilalim ng lupa ang labanan sa pagitan ng dambuhalang sandata at ng militar. Ayon sa plano, tutulungan muna ni Marie at Holter ang mga sibilyan na makatakas, pagkatapos ay maghihintay sa safe house para makapagtipon-tipon muli ang lahat, habang sina Nito at Russo naman ay pupunta para iligtas si Anchor. Sa puntong ito, biglang iminungkahi ni Russo na sumama si Marie sa misyon ng pagliligtas para sa kanyang kapatid. Bagamat walang kamali-mali ang planong nabuo ni Nito, bilang pag-iingat laban sa anumang hindi inaasahan, baka kailanganin nila siya. Mabilis na naintindihan ni Marie. Tumango siya bilang pagsang-ayon, alam niyang ang pag-iingat ay kung sakaling kailanganin ni Anchor ng pagkukumpuni. Ang tatlo sa kanila ay saka bumaba sa malalim na ilalim ng lupa at naghintay na lumabas si Anchor. Sa mismong sumunod na segundo, isang pader ang nawasak ng napakalakas na puwersa, at lumabas si Anchor. Bago magsimula ang labanan, sinabi ni Russo kay Anchor na mararating ng kanyang boses si Nito, at na magtutulungan silang lahat upang iligtas siya. Ngunit si Anchor mismo ay kailangan ding lumaban sa anumang humahadlang sa kanya at sumama sa kanila sa mga salitang iyon. Sabay na lumipat sina Russo at Anchor sa mode ng imahinasyong oras, naghahanda para sa labanan. Nanood sina Nito at Marie nang may kaba mula sa likuran. Pagkakumpleto ng pagbabago, nagharap ang dalawa ng walang pag-aalinlangan sa isang mabangis na labanan. Ang isa ay nananaig sa isa, ang isa ay sumasangga sa mga atake ng isa. Sa katunayan, napakalinaw ng agwat sa kakayahan sa pakikipaglaban sa pagitan ni Russo, na hindi kailanman dinisenyo para sa pakikipaglaban, at ni Anchor, na sadyang ginawa para dito. Sa kabila nito, tumanggi si Russo na sumuko at patuloy na nilabanan ang kanyang kapatid na napipigilan ng buong makakaya. Bumalik sa araw bago ang labanan, ipinaalala ni Nito kay Russo na hindi niya kailangan manalo. Kailangan lang niyang sirain ang maskara sa mukha ni Anchor. Gumawa rin siya ng plano ng labanan para kay Russo, na nangangailangan kay Nito na magsilbing kalasag. Dahil si Anchor ay naiprograma na hindi umatake ng ordinaryong tao, malinaw nilang nasaksihan ito. Pabalik sa distrito ng industriya. Kaya naman, sa kasalukuyan, naglalaban sina Russo at Anchor ng eksakto ayon sa planong binuo. Nang dumating ang sandali, inilapit ni Russo ang kanyang kapatid patungo kina Nito at Marie na nakatayo. Pagkatapos, nang sumugod pa sulong si Anchor, umikot at lumundag pataas si Russo, inilihis ang atake ni Anchor upang mapunta ito kay Marie. Sa sandaling yun, napilitang biglang huminto si Anchor, na nagdulot upang kumalansang ng matindi ang kanyang mga gears mula sa epekto. Sa tumpak na sandaling yun, lumapit si Russo sa tabi ng kanyang kapatid at hinablat ang maskara na. Pinigil siya. Agad pagkatapos, niyakap ni Anchor ang kanyang ate. Bumalik sa realidad, silang dalawa ay nagbalik sa kanilang normal na kalagayan. Inayos ni Marie si Anchor habang si Nito naman ang nang-asiwas sa pagpapanumbalik kay Russo. Nang muling magkamalay si Russo, inalis ni Nito ang kanyang headphone at napagtanto na tila nagwakas na ang labanan sa pagitan ng militar at ng malalaking sandata. Dahil doon, mabilis silang tatlo na ibinalik si Anchor sa ligtas na lugar para ayusin. Naligaw si Anchor sa isang mahabang panaginip. May narinig siyang nagtatalo, at narinig niya ang banayad na tinig ng kanyang kapatid. Maya-maya, dahan-dahan niyang idinilat ang kanyang mga mata upang makita sina Nito, Marie, at Russo na nakaupo ng balisa sa tabi ng kanyang higaan. Sa sandaling makita niya ang mga ito, agad na nakilala ni Anchor si Nito bilang kanyang ama at si Marie bilang kanyang ina. Isinantabi ang sumunod na kaguluhan, ipinaalala ni Russo sa dalagita na pumili ng kanyang Panginoon, tulad ng pagpili niya kay Nito. Nang makitang walang tutol si Nito, nais ni Anchor na tanggapin siya bilang kanyang Panginoon, sa kondisyon na masagot niya ng tama ang kanyang tanong. Tinanong ni Anchor si Nito kung sino siya. Sumagot lamang si Nito na si Anchor ay isang napakakaibig-ibig at kaakit-akit na dalagita. Sa simpleng sagot na yon, matagumpay na tinanggap ni Anchor si Nito bilang kanyang amo. Ang babae ay nagbago sa isang mekanikal na estado, at ipinaliwanag ni Russo na ito ay dahil itinuring ni Anchor ang kanyang sarili bilang isang sandata. Dahan-daang umupo si Nito at hiniling sa babae na bumalik sa kanyang malaya, habang gumaganang mode. Binigyan niya ito ng pahintulot na kumilos ayon sa sarili nitong kagustuhan. Sa huli, pinili ni Anchor na humagulgol, paulit-ulit na humihingi ng tawad sa lahat ng kanyang nagawa.
Sa ibang lugar, isang lalaki na may napakaputing balbas ang nakangiti, na parang may binabalak. Noong unang panahon, ang sangkatauhan ay nakalikha ng 5 pinagmumulan ng enerhiya na humubog sa mundo, umabot pa sa antas na matatawag na banal. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, ang mundo ay tuluyang nawasak, at ang lahat ay nawalan ng saysay. Naalala ng nakakatakot na lalaki ang kasaysayan ng mundo at kung paano gumana ang mundo, tinatanong ang tunay na kahulugan ng pag-iral ng mundong ito. Sa ibang dako, isa pa ring ordinaryong araw. Masayang hawak ni Nito si munting Anchor sa kanyang mga bisig, na naging sanhi ng selos ni Russo na ipinamalas niya ang kanyang pagkadismaya. Dali-daling ipinaliwanag ni Nito na itinuturing niyang anak si Anchor, habang si Russo naman ang kanyang asawa. Sa gitna ng kanilang mapaglarong biruan, ang cube na nakabaon sa loob ni Anchor ay biglang bumukas ang isang puwang sa espasyo, at mula rito, bumaba ang isang mekanikal na ulo. Nang pumasok si Halter sa ligtas na bahay, nakita niya ang lahat na nagtitipon sa paligid ng isang robotic na ulo, na si Anchor ay bumalik na sa dati. Nakakonekta na ni Marie ang mekanikal na tao sa isang aparato upang maglagay ng enerhiya sa kanya. Sa sandaling iminulat ng tao ang kanyang mga mata at nakita sina Halter at Marie, labis siyang nagulat, pagkatapos ay ngumiti na parang muling nakasama ang isang matandang kaibigan. Hindi na pinansin pa ni Halter ang lalaki at sa halip ay tinanong si Anchor kung paano niya nalaman ang kanyang mga target kapag umaatake. Batay sa paliwanag ni Nito, nalaman ng dalawa sa kanila na si Anchor ay pinrograma na huwag kailanman saktan o patayin ang tao, na nagpakalma sa kanila. Ngunit sa mismong sandaling yun, narinig ni Nito ang isang napakalaking tunog na umaakyat mula sa ilalim ng lupa. Isang segundo pagkatapos, isang shockwave ang nagpagalaw sa lahat ng nasa paligid nila. Binalaan ni Nito ang grupo na ang dambuhalang sandata ay humuhukay pataas mula sa ilalim. Ang mekanikal na lalaki, na ngayon ay nasa unahan, ay nagbabala sa kanila na hindi ito mapipigilan ng militar. Siya ang nagpadala ng signal sa radyo, na nagpapaliwanag na ang elektromagnetismo ang pinakatuktok ng pananaliksik sa elektromagnetiko. Saka lamang naintindihan ni Marie ang lahat, ngunit huli na ang lahat. Matagumpay na lumutang ang dambuhalang sandata, at agad itong nagpakawala ng alon ng sandatang radyo sa buong lugar ng Tokyo. Lahat ng tao, maging tao o automaton man, ay hindi kinaya ang pag-atake at bumagsak sa matinding sakit, habang nakahawak sa kanilang mga ulo. Sa sumunod na segundo, sabay-sabay na bumagsak sina Russo, Halter, at Anchor. Nanood sina Marie at Nito nang may takot habang bawat pyesa sa isang Kihabara ay huminto sa pag-andar. Hindi kayang tiisin ang malalakas na alon ng radyo, bumagsak si Nito kasama nila. Sa labas ng lungsod, sumikat na ang araw kinabukasan, at ang lahat ay nilukuban ng nakakatakot na katahimikan. Sa himpapawid sa itaas, tuwirang lumilipad ang mga sundalo patungo sa isang Kihabara. Sa pagkawasak ng isang Kihabara, nakatakda ring mapahamak ang kinabukasan ng Tokyo. Nais ng mga puwersa ng gobyerno na sumulong at harapin ang rebeldeng militar. Ngunit sa sandaling bumaba ang kanilang mga sasakyang panghimpapawid, bawat isa ay pinabagsak mula sa malayo ng napakalaking sandata. Para sa lahat ng nasa abot ng pagpapaputok nito, walang ni isang sasakyang panghimpapawid ang nakatakas. Ilang pinalad lamang ang nakatalon gamit ang parasyon. Ng mga sandaling yon, sa grid ng Kasamigaski, sa tirahan ng punong ministro, labis na nagulantang ang mga pinuno ng estado nang matanggap ang ulat ng sitwasyon. Subalit wala silang magawa hinggil sa Ministry ng Depensa. Ang Ministro ng Depensa, na nagsisilbi ring pansamantalang punong ministro, ay naglabas pa ng utos na paputukin ang mga kanya ng depensa ng kabisera sa target. Binaliwala niya ang lahat ng pagtutol, matigas na iginigiit ang kanyang utos. Kaya nga, mula sa malayo, mga sunod-sunod na bala ng usok ang direktang ipinaputok sa grid. Ngunit ang taong namumuno sa dambuhalang sandata ay hindi man lang natinag. Gamit ang kanyang dambuhalang sandata, walang kahirap-hirap siyang nagtayo ng pananggalang at direkta pang sinira ang mga sandatang panalakay ng gobyerno. Bawat pinuno ng estado ay natigilan sa ipinamalas sa kanilang harapan. Sa kabilang panig, ipinagdiriwang ng mga nasa likod ng Yatsukahagi ang Tokyo tiyak na kailangan ng kilalanin ng ibang rehiyon ang halaga ng kanilang pananaliksik. Agad nilang sinimulang muling kargahan ang makabagong armas, naghahanda upang ipagpatuloy ang laban at ganap na puksain ang lahat sa isang atake.
Naalala ng lalaking namumuno sa Tokyo kung paano, libong taon na ang nakalipas, muling itinayo ito ng tinawag na Y. Planeta gamit lamang ang mga gears. Hindi mabilang na siyentipiko ang nag-alay ng kanilang buhay sa pagsubok na unawain kung paano gumagana ang planeta, at bawat isa sa kanila ay nabigo. Dinala sila ni Y sa walang saysay at walang kahulugang mundong ito. Siya ay isang walang cap-ars na mapagmataas. Sa huli, ang kakaibang lalaking nakilala ni Nayato at Ruzu sa ilalim ng lupa ay ang pinuno ng Tokyo. Tinanong ng lalaking ito si Nayato kung naramdaman na ba niya na gusto na niyang sumuko sa mundong ito. Kapag tila lahat ng ginagawa nito ay humahadlang sa pag-unlad ng sangkatauhan, sinabi lang ni Nayato na hindi siya kailanman nawalan ng pag-asa. Nang maalala ang sagot na iyon, tahimik na napakuyom ang bagang ng lalaki. Pabalik sa safe house, nagkamalay na si Nayato. Nakita niya si Marie na tahimik na nakaupo sa isang sulok, walang imik. Sinabi lang niya sa kanya na nasira na ang lahat. Sa ibang dako, kara-rating lang ng punong ministro sa pinangyarihan at nalaman ang sitwasyon. Sa kanilang panig, ipinaliwanag ni Marie na ang pagsabog ng elektromagnetiko ay nagpamagnet sa lahat ng bagay, na nangangahulugang anumang kagamitang na magnetize ay hindi nagagana ng maayos. Nakita ni Nayato si Ruzu na nakahiga at malubhang nasira ang katawan. Nais niya itong iligtas, ngunit ang init na inilalabas nito ay labis na mataas. Sa tanggapan ng punong ministro, isinalaysay ni Karasawa, isang dating meister at miyembro ng Ministry ng Teknolohiya, ang buong sitwasyon sa punong ministro. Muli, nais ng Ministry ng Depensa na magsagawa ng paglilinis sa grid ng Akihabara. Agad na tumutol ang iba, dahil ang lugar na ito ay isang magkakaugnay na grid na nakakabit sa Tokyo. Ang paggawa nito ay magdudulot ng malaking kapahamakan para sa buong silangang Asya at Hapon. Ang magagawa lamang ng lahat ng taong ito ay makipagtalo sa isa't isa, na nag-iwan kay Karasawa na walang magawa. Dumating siya rito upang mang-alap ng impormasyon para kay Marie, kung tutuusin. Nang tanungin, madaling ipinaliwanag ni Karasawa ang teknolohiyang elektromagnetiko na ginamit ng sandata, at diretsahang inilantad ang pagkakasangkot ng gobyerno sa pagsuporta sa walang awang likha na ito. Nang marinig niyang itinanggi ng mga opisyal ang lahat, nabatid ni Karasawa na maraming bansa ang palihim na nagsasaliksik sa teknolohiyang elektromagnetiko. Samantala, muling nagtatalo sina Nayato at Marie. Sinabi ni Marie kay Nayato sa kawalan ng pag-asa na hindi man lang sila makalabas ng silid na ito, lalong hindi makapag-isip tungkol sa pagliligtas ng lungsod o pagsagip ng sinuman. Hindi sumuko si Nayato. Binasag niya ang bintana at sinubukang gumamit ng cable para makatakas. Nais niyang isama sina Ruzu at Anchor, humanap ng paraan upang malutas ang problema, at pagkatapos ay ayusin silang dalawa. Naalala ni Marie si Holter, ang taong kasama niya simula pa noong bata siya. Nagpasya siyang sumama kay Nayato at ilabas din si Holter doon. Habang naghahanda silang ilabas ang lahat, si Anchor, na nakahiga sa isang sulok, ay biglang naglabas ng tunog. Hindi tulad ng kanyang kapatid o ng sinuman, ang maliit na batang babae ay nakagagana pa rin sa ang magnetized na kapaligiran. Ipinaliwanag ni Anchor na kakapasok lang niya sa isang emergency na estado ng sobrang pag-init. Agad na naunawaan ni Marie. Naalis ng babae ang magnetismo sa pamamagitan ng Curie heating. Hindi tulad ni Anchor, na may built-in na mekanismo ng pagpapalamig, si Ruzu ay wala. Kaya siya ay lubhang nag-init at hindi pa nakakabawi ng kamalayan. Nailipat na siya ni Nayato sa isang mas malamig na lugar. Dahil doon, nagpasya silang tatlo na maghanap ng lugar kung saan maaaring ayusin si Ruzu, at pagkatapos ay magtungo sa Yino upang makasama muli si Conrad. Sa distrito ng Yuno, dumating ang grupo sa isang nightclub na may aliwan para sa matatanda kasunod ng direksyon ni Conrad. Sa loob, nakita nilang napapalibutan si Conrad ng magagandang babae, na ikinagulat nilang lahat. Alam na alam ng matanda kung paano magsaya. Iginabay sila ni Conrad papalalim sa loob, at dinaanan nila ang mga babaeng halos nakadamit panloob at nagsasayaw. Lumabas na ang mga ito ay mga automatong ginawa niya mismo para sa libangan. Bumaba sila sa isang sikretong antas sa ilalim ng lupa ng gusali, na nagsisilbing isang black market para sa mga automaton, isang lugar na nakikipag-ugnayan pa nga sa mga awtoridad. Mabilis nilang inilagay si Ruzu sa isang lagusan pampalamig upang simulan ang pagpapababa ng kanyang temperatura. Ulo ni Holter at ulo ng mekanikal na tao ay inilagay rin sa mga kahon ng pangangalaga.
Hiniling ni Marie kay Conrad na humanap ng ekstrang katawan para sa kanila sa loob ng susunod na 12 oras upang matiyak na gagana pa rin sila. Sa kabilang banda, nang makita si Anchor na nag-aalala sa kanyang kapatid, si Nayato ay nagawa lang siyang panatagin na magiging maayos si Ruzu. Hindi rin nakalimutan ni Marie ang sunog na kamay ni Nayato at lumapit upang bigyan ng pangunang lunas. Habang naghihintay na magising si Ruzu, nakahanap sila ng pansamantalang katawan para sa mekanikal na tao, si Vermith. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, lahat ay nakapalibot sa kanya na may komplikadong ekspresyon. Nagulat si Vermith, talaga bang ikinabit nila ang kanyang utak sa isang kaakit-akit na katawan ng babae? Gayunpaman, masasabi niyang ang mga taong ito ay nagtataglay ng lubhang sopistikadong teknolohiya at malaking kasanayan, kaya't mas mainam na ipakita sa kanila ang paggalang. Isinantabi ang mga pagpapakilala at muling pagkikita, direktang tinanong siya ni Marie kung ano ang alam niya tungkol sa dambuhalang sandata at sa mga balak sa likod nito. Walang pakundangang sumagot si Vermith, ang sandaling lumitaw ang kababalaghan na yun sa harap ng gobyerno, lahat ay napagdesisyonan na. Tunay nga, sa mismong sandaling yun sa tirahan ng punong ministro, ang mga pinuno ng estado. Pinag-iisipan na ang paggamit ng matangkad na tungkod sa lugar ng Akihabara. Ito ay isang sandata ng malawakang pagwasak na nakapwesto sa kalangitan, kayang lubusang sirain ng isa o maging 2 hanggang 3 lungsod. Gaya ng inaasahan, matinding pagtutol ang sinalubong ng panukalang ito, na marami ang hayagang nagpaparatang sa punong ministro na tinatakpan lamang ang sarili niyang mga pagkakamali. Galit na galit ang ministro ng tanggulan at gusto niyang ang kanyang puwersang militar ang humarap sa problema. Muling nauwi sa pagtatalo ang mga taong ito. Sa kabilang banda, sa salaysay ni Vermith, naintindihan na ngayon ni Marie. Sa sandatang ito, sisirain ng gobyerno at militar ang isa't isa, na ang ibig sabihin ay ang sandata ay hindi na kailangan pang gumalaw. Hindi ito isang pag-atake ng terorista, isa itong ganap na kudeta. Idinagdag ni Meadow ang kanyang sariling hinuha. Ang napakalaking sandata ay hindi makagalaw. Kinakailangan ito ng mahigit 1,000 unit ng enerhiya upang mag-recharge, na aabutin ng mahigit 60 oras upang makumpleto. Hindi sumalungat si Vermith. Sa katunayan, isa lamang itong mobile na electromagnetic hybrid tactical weapon, pinagsasama ang teknolohiya ng gear sa electromagnetism. Nangangahulugan nito na ang mga taong nasa likod nito ay hindi lamang gustong umupo at manalo. Mayroon pa silang ibang plano na isinasagawa. Sakit ng ulo ni Marie ay lalo lang lumala, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Ngunit di tulad niya, kinuha lang ni Meadow ang kamay ni Anchor at lumabas, tila desididong tamasahin ang nalalabi nilang kabataan. Sa puntong ito, ang sandata ng pagwasak ay naka-charge na sa 12%. Para mapabilis ang proseso, inutusan ng taong namumuno ang kanyang mga tao na bawasan ang kakayahan nitong lumaban. Sa labas ng lungsod, abala ang mga tao sa kanilang buhay na parang walang nangyari. Dinala ni Meadow si Anchor sa paglalakad at paglalaro, nakikisalamuha sa iba. Sinundan sila ni Marie, hindi pa rin maintindihan kung ano ang sinusubukan gawin ni Meadow. Ipinagpalagay niya na gusto lang niyang iligtas ang buhay niya habang kaya pa niya. Sa kanilang pamamasyal, napadpad sila sa isang tindahan na nagbebenta ng mga damit at lahat ng uri ng mga stuffed toys. Habang namimili ng mga damit at laruan para kay Anchor, napansin ni Meadow ang isang pares ng magkaparehang singsing sa malapit, at isang alon ng kalungkutan ang bumalat sa kanya. Hindi kalayuan sa kanila si Marie, nagbabasa ng balita sa isang bulletin board, at hindi rin makaramdam ng anumang kagalakan. Patuloy niyang pinipiga ang kanyang utak, sinusubukang alamin kung paano pipigilan ang kalamidad na kasalukuyang nagaganap. Habang malalim ang iniisip niya, biglang lumitaw si Anchor at iniabot sa kanya ang isang larwang keychain na siya nakamit bilang premyo. Nang makitang malungkot pa rin si Marie, nag-alok si Anchor na kung makakapagpasaya sa kanya, siya na ang pupunta para wasakin ang napakalaking sandata para sa kanila. Sa sandaling yun, napansin nilang dalawa si Meadow na nakayuko sa pagkabagabag. Ang kanyang noise-canceling headphones ay nasira noon pa sa Akihabara, ngunit sa ngayon ay kailangan muna niyang humanap ng iba bago siya makabili ng bago. Sa totoo lang, hindi masayahin si Meadow gaya ng ipinapakita niya. Gusto rin niyang tugisin ang mga kontrabida at pagbayarin sa kanilang ginawa kay Ryuzo. Nanatili silang tatlo sa isang kafe upang magpahinga muna, habang pinag-uusapan ang kung ano.
ay posibleng makalutas sa problema. Biglang nagsalita si Anchor. Mayroon siyang hiling, gusto niyang sirain ang napakalaking sandata para maging masaya si Marie. Nang marinig ito, alam ni Meadow na may sinabi si Marie sa bata. Totoong nagalit siya dahil itinuturing lang ni Marie si Anchor bilang isang sandata. Bukod pa rito, ang bata ay nagre-recharge pa rin. Paano siya makakalaban ng buong lakas? Higit pa roon, pinipilit ni Marie ang isang bata na pasanin ng napakalaking bigat para lang matapos ang gawain. Hiningi ni Meadow na malaman kung mayroon man lang pagpapahalaga sa sarili si Marie. Dahil nakita niyang nagtatalo sila dahil sa kanya, tanging paghingi ng paumanhin lang ang nagawa ni Anchor. Matapos mapagsabihan, sa wakas ay natauhan si Marie kung gaano siya kapadaskul at kaangal. Bigla siyang tumalikod at umalis, ngunit bago iyon ay hiniling niya kay Anchor na alagaan ng maingat si Meadow. Nang malaman na natauhan na si Marie, nakahinga ng maluwag si Meadow. Pagsapit ng hapon, sa laboratorio, abalang-abala si Marie sa pag-aayos at muling pagbubuo kay Russo. Nang bumalik si Meadow, tinawag siya ni Marie upang tulungan siyang ayusin ang kanyang asawa. Ipinaliwanag ni Meadow na hindi niya kayang gawin ang uri ng trabahong inilalarawan ni Marie. Kinumpuni lang niya si Russo batay sa kanyang instinto. Habang sila ay nag-uusap, biglang sinapian si Meadow ng inspirasyon. Nais niyang kontrolin ang haligi ng langit, ang sentrong ugnayan na nagkokonekta sa bawat distrito sa Hapon. Ang gawaing ito ay gagawin silang mga kriminal sa napakalaking antas. Walang pagtutol si Marie, ngunit medyo nagulat siya nang makita si Vermouth na nagboluntaryong sumama rin. Kahit na puno ng pag-aalala ang kanilang mga puso, unti-unting muling nagtuon ang lahat sa kanilang tunay na layunin. Hindi sila mga bayani, ni hindi rin sila mga kontrabida. Isinasagawa lang nila ang kanilang misyon upang makamit ang kanilang sariling mga layunin. Sa sandaling yon, sa tuktok ng haligi ng kalangitan, isang babaeng may maitim na buhok ang nakadama na ang lahat ay nawawala ng kontrol. Nais niya sanang narito si Marie. Sa ibaba ng tore, mahahabang hanay ng mga tropang militar at makabagong kagamitan ang ipinakalat at handa, na parang naghahanda para sa isang mapagpasyang labanan. Sa madaling araw, sa haligi ng kalangitan, ang mga automaton at sundalo ay nasa kani-kanilang shift. Nang ang lahat ay tila payapa, isang tore ng pagmamanman ang biglang pinabagsak. Usok at alimuom ang bomb alert sa lahat. Habang ang mga sundalo ay nasa mataas na alerto, lumitaw sina Russo at Anchor at nagpakilala. Hindi nila binigyan ng pagkakataong makatugon ang mga sundalo. Mabilis na pinawalang saysay ang bawat isa sa kanila habang sabay na winawasak ang lumang henerasyon ng mga automatong. Mula sa malayo, pinanood ni Vermouth ng may pagkalibang sina Anchor at Russo habang hinarap nila ang 1,000 kalaban sa pagitan nilang dalawa. Sa radyo, ipinaalala ni Meadow kay Vermouth na lumaban sa direksyong tinukoy niya. Ang lalaking nasa katawan ng isang magandang babae ay lumukso pababa, hinarap ang mga robot ng harapan, at tinapos sila isa-isa ng may estilo. Iniwasan pa niya ang kanilang putok ng baril ng madali bago agawin ang isa sa kanilang unit. Kaya pala, habang pinaplano ang susunod nilang hakbang, iminungkahi ni Meadow na ilagay ni Marie ang utak ni Holter sa isang mabigat na armored automaton. Balak niyang ipares si Holter sa isang Obron, isang modelo na hindi pa nagagamit sa larangan. Ngunit, iginiit ni Marie na Genbu na lang ang gamitin, isang katulad na modelo na naruroon na sa haligi ng langit. Ang gawaing hanapin ang katawan na yun ay direktang itinalaga kay Vermouth, kaya naman siya na ngayon ang nagpipiloto ng mabigat na armored automaton at inaalis ang mga kalaban isa-isa. Matapos ang isang nakakapagod na labanan, sa wakas ay nagtagumpay si Vermouth sa kanyang misyon at nakuha ang isang jet black. Genbu, sumulpot naman sina Marie at Meadow. Ang susunod na gawain ng pagkakabit ng utak ay kailangang gawin mismo ni Marie. Dahil nakita ang kanyang pag-aalala, tiniyak ni Vermouth sa kanya na si Holter ay isang sundalo, at sa sandaling maamoy nito ang digmaan, agad itong babalik. Ipinaalala ni Meadow sa kanya na mayroon lang siyang 30 segundo upang makumpleto ang pagkakabit. Palapit na ang kalaban. Nang walang pag-aatubili, lumundag si Marie sa katawan ng Genbu upang isagawa ang paglilipat ng utak. Sa labas, patuloy pa rin na nilalabanan nina Anchor at Ryuzo ang mga mabibigat na nakabaluting automaton. Pagkaraan ng 30 segundo, natapos ni Marie ang pagkakabit. Higit pa rito, tila nagising sa kanya ang isang bagong kakayahan na katulad ng kay Meadow. Dahil dito ay nakita niya ang lahat sa loob ng napakalaking saklaw,
at nakita niyang naghahanda ang kalaban na magpakawala ng napakalakas na pagsabog patungo sa kanilang direksyon. Gayunpaman, hindi ito napansin ni Nanyado at Ryuzo. Sa kanyang pagkasindak, naitikom lang ni Marie ang kanyang mga mata sa kawalan ng pag-asa. Ngunit sa mismong sandaling yon, natapos ng huling mga spring ang kanilang siklo sa loob ng katawan ng Genbu. Sa wakas, nagising si Halter sa kanyang bagong anyo at iniligtas ang lahat mula sa paparating na pambobomba. Sa kanyang sanay na karanasan sa labanan, ilang segundo lang ang kailangan ni Halter upang masanay sa bago niyang katawan. Pagkatapos ay mabilis niyang pinigil ang pag-usad ng bawat unit ng kaaway nang hindi pumapatay ng sinumang tao. Lahat ng ito ay nangyari sa loob lamang ng humigit kumulang 40 segundo. Sa bagong sandatang robot na ito sa kanilang pagtatapon, hindi na kinailangan ng iba na sumabak sa labanan. Si Halter na ang humawak at siya na ang humarap sa susunod na alon ng pag-atake ng kaaway para sa kanila. Medyo nag-alala si Marie para sa kanya. Ngunit tiniyak ni Halter sa kanya na sa bago nitong katawan, wala silang dapat ikatakot. At sa gayon, nabuwag ang mga puwersa ng seguridad ng haligi ng langit. Detalyadong naitala ang balita ng kanilang paglusot, tampok ang mukha ni Nanyado sa mga pangunahing ulo ng balita. Pagkatapos, hindi niya nakalimutang maglabas muli ng isang pampublikong pahayag, direktang idineklara na kanilang paralisahin ang buong konektadong sistema ng Tokyo. Habang nanlulupaypay sa gulat ang lahat, lumitaw sa screen ang isa pang babae, ang kanyang kamahalan Hashinomiya. Mahinahon niyang isinalaysay ang mga pangyayari sa haligi ng langit, ipinapaliwanag kung paano matagumpay na kinontrol ng grupo ni Nanyado ito. Hinimok niya ang lahat ng mamamayan na agarang lumikas sa kabisera. Nang makitang favorable ang sitwasyon sa dakong yon, tahimik na lumabas si Kar-asawa mula sa silid ng pinuno, gustong magulat kay Marie sa lalong madaling panahon. Sa kabilang dako, naabot din ng broadcast ang lugar ng Tokyo kung saan nakahimpil ang mga labi ng lumang militar ng Shiga. Saglit na tumahimik ang lalaki, pagkatapos ay binago ang kanyang plano, inutusan ang kanyang mga nasasakupan na ipagpatuloy ang pagbibigay prioridad sa pag-recharge ng enerhiya ng labanan. Nais niyang ayusin ang kanyang estratehiya at tingnan kung ano ang susunod na gagawin ni Nanyado upang labanan siya. Sa panig nila, mabilis na naihatid ni Conrad ang impormasyon ni Kar-asawa sa haligi ng langit. Ang mataas na baston ay ihuhulog ng eksaktong 2:00 ng hapon, na magbibigay sa kanila ng 6 na karagdagang oras. Si Nanyado, Anchor, at Ruzo ay nagtatamasa pa rin ng isang sandali ng kapayapaan sa loob, habang si Marie naman ay pinag-aaralan na ang mapa kasama ang lahat, naghahanda para sa laban kontra sa sandata ng pagkasira bago pa dumating ang mataas na baston. Sakto noon, lumitaw si Hashinomiya upang kausapin si Marie. Lumalabas, naging magkaklase sina Marie at Hashinomiya sa loob ng ilang panahon, at sila rin ay matalik na magkaibigan. Nang makita na may nalalaman na si Hashinomiya, prangkang sinabi ni Marie ang kanilang plano, at sinabing na ang lahat ng ito ay naisip ni Nanyado. Nasaksihan na ni Hashinomiya kung paano sinuri ni Nanyado ang haligi ng langit gamit lang ang tunog, at nang makita ang lubos na tiwala ng lahat sa grupo sa kanya, naintindihan niya kahit paano. Sa kabila nito, kinakalkula ni Hashinomiya na banta si Nanyado sa kanilang lahat, at kailangan nilang kumilos agad hinggil sa kanya. Ngunit sa sandaling lumabas ang mga salitang yun sa kanyang bibig, si Ruzo, na nakaupo sa labas, ay agad na lumapit at nagbabala kay Hashinomiya na huwag mag-isip ng anumang balak na saktan ang kanyang Panginoon. Hindi rin nasiyahan si Ruzo, nagpaalala sa babae na huwag magsalita ng masama tungkol sa kanyang ama. Nagulat si Hashinomiya at nakapaghingi lamang ng paumanhin, nang marinig na nawalan ng gana ang dalawang automatiko at bumalik sa pag-aalaga kay Nanyado. Pagkatapos tapusin ang kanyang usapan sa kanyang matandang kaibigan, bumalik si Marie sa silid ng pananaliksik upang ipagpatuloy ang kanyang trabaho. Naroon din si Anchor sa silid, dahil kailangan ni Nanyado at Ruzo na mag-usap ng pribado, hindi gustong iwanan ng babae ng mag-isa. Hinayaan ni Marie si Anchor na tumulong sa maliliit na gawain. Tuwang-tuwa si Anchor sa kabaitan ni Marie at agad itong sumunod sa kanya. Sa labas, sa hardin, napansin ni Nanyado na iniiwasan siya ni Ruzo ng tingin, kaya lumapit siya para kausapin ng direkta at tanungin kung bakit. Sandaling natahimik si Ruzo bago umamin. Siya ang sanhi ng paso sa kamay ni Nanyado at labis siyang nakonsensya tungkol dito. Sa paniniwalang nabigo siya sa kanyang tungkulin bilang isang maayos na lingkod, at nang makita kung gaano siya kalungkot,
Saglit na nag-isip si Nyado, pagkatapos ay inabot kay Ruzo ang isang singsing. Ito ay isang bagay na ginawa niya mismo sa mga gabing wala pa ring malay si Ruzo, at gusto niyang suotin ito ni Ruzo habang buhay. Sinabi ni Ruzo kay Nyado na huwag itong gawin para kaninuman maliban sa kanya, saka maligaya at buong galak na tinanggap ang singsing. Sa puntong ito, ipinadala ng militar ng gobyerno ng Hapon ang mga automaton nito sa haligi ng langit upang iligtas ang mahal na prinsesa na si Hashinomiya. 21 oras na lang bago lubusang maisaaktibo ang napakalaking sandata, at 7 oras bago ibaba ang matayog na pamalo sa lugar ng Tokyo. Sa haligi ng langit, buong kapasidad na nagtatrabaho si Marie at ang lahat upang tapusin ang mga huling hakbang. Dahil wala nang ibang magawa, nakilahok sina Vermith at Halter sa pagsisikap na makabili ng oras, tinataboy ang mga automaton na ipinadala sa tore. Si Nyado, kasama sina Ruzo at Anchor, ay tahimik na nagmamasid sa kanilang paligid nang lumapit si Hashinomiya, humihiling ng isang pribadong pag-uusap. Pumasok ang apat sa isang hiwalay na silid upang mag-usap. Ipinaliwanag ni Nyado kung bakit niya gustong sirain ang napakalaking sandata. Si Ruzo ay inatake nito, at si Anchor naman ay naging sunod sonyer nito, pinilit na magwasak ng mga automaton sa loob ng napakatagal na panahon. Tinanong ni Hashinomiya kung bakit niya pinili ang paghihiganti sa halip na sumama na lamang sa paglilinis ng pamahalaan sa grid ng Akihabara, dahil yun ang pinakamabilis na paraan upang makamit ang kanyang layunin. Kumunat ang noo ni Nyado at ipinaliwanag na ang mga taong walang kinalaman sa sandata ng pagkasira ay walang nagawang krimen. Nang marinig ito, lamambat ang ekspresyon ni Hashinomiya. Nagkomento siya na si Nyado ay isang tunay na patas na tao. Sa kabilang panig, ang pinuno ng lumang militar ng Shiga ay patuloy pa ring nagmumuni-muni sa kanyang pag-uusap sa binatang nagngangalang Nyado, ang nagnakaw ng bawat teoryang nilikha ng sangkatauhan, ang nagtayo ng kakaibang planetang may mga engrenahe na ito. Bulong niya sa sarili na kung si Y ay isang demonyo o Diyos, katanggap-tanggap yun, ngunit ordinaryong. Ang mga taong katulad nila ay walang paraan upang marating ang gayong mga sukdulang taas. Isinantabi ang kanyang mga walang kabuluhang pag-iisip, ang lalaki, sa lubos na pagkagulat ng kanyang mga nasasakupan, ay direktang binuksan ang harang na naghihiwalay sa kanya mula sa mga tao sa harapan niya. At pagkatapos ay walang awang kinuryente ang lahat, na naging dahilan ng kanilang pagkasawi. Gusto niyang hamanin muli si Y balik sa haligi ng langit, ang mga automatons ng gobyerno ay patuloy pa ring umaatake sa makakapal na alon. Si Halter at Vermouth ay maaari lamang lumaban ng buong lakas. 30 minuto na lang ang natitira bago ihulog ang matangkad na tungkod. Ang tanging magagawa lang nila ay makatagal hanggat maaari. Sa mismong sandaling yon, may narinig si Nyado at kaagad inutusan si Marie na ipunin ang lahat ng ulap sa timog. Hindi lubos na naunawaan ni Marie kung bakit, ngunit pinili niyang magtiwala sa kanya. Sa di kalayuan, ang dambuhalang sandata ng lumang militar ng Shiga ay nakalod na ang pangunahing kanyan at nakatutok ng direkta sa kanila. Ibinuhos ni Marie ang lahat ng makakaya niya para ipatawag ang mga ulap sa oras, ngunit naramdaman ni Nyado na hindi sila aabot. Ang tanging opsyon nila ay tumakbo. Sa sandaling yon, ang dambuhalang sandata ay nagpaputok ng direkta sa kanila. Isang malakas na shockwave ang humampas sa haligi ng langit, ngunit hindi tinarget ng pagsabog ang. Sa halip, nakatuon lamang ito sa makinang buong hirap nilang itinayo. Opisyal nang nagpaputok ang napakalaking sandata. Nagbalik ang pangunahing kanya na winasak ang Akihabara. Lahat ay nagulantang sa galaw na ito mula sa kalaban. Saka, mula sa bagong likhang bunganga, may tinig na tumawag, nagpapaalala sa kanila na may angkop na panlaban laban sa kanya na nagpapalakas ng microwave. Agad nakilala ni Nyado at Ryuzo ang tinig. Si Jinnai ito, ang matandang nakilala nila sa malalim na bangin. Ang nag-iisa na tumalikod sa mundo. Ipinaliwanag ni Jinnai na wala siyang interes sa coup. Lumingon si Marie, gustong gamitin ang sarili nilang makina. Ngunit nawalan na ng koneksyon ang kanilang kagamitan. Para lalong lumala ang sitwasyon, iniulat ni Karasawa na napaaga ang oras ng pagbagsak ng Tolwan. Ito ay mabilis na humahagibis patungo sa kanila. Nang malapit nang tumama ang Tolwan sa haligi ng langit, muling naisaaktibo ang napakalaking sandata. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nito inatake ang tore. Sa halip, sinalubong nito ang Tolwan ng direkta.
Dahil doon, naligtas ang lugar mula sa ganap na pagkawasak. Muling bulong ni Jinai, na parabang sa sarili niya, na hindi niya hahayaang matapos ito ng ganoon kadali. Ikaw na halimaw Y. Lahat ay binalot ng isang nakakamatay na katahimikan. Gusto ni Marie na ipagpatuloy ang pag-aayos ng kagamitan upang ituloy ang plano, ngunit pinigilan siya ni Nyado. Narinig niya ito. Ang tunog ng mga engranahe ay naglaho. Walang nakakaalam kung ano ang sasabihin. Ang dambuhalang sandata ay inilipat ang lahat ng enerhiya nito sa pangunahing kanyan, na siyang dahilan kung bakit ito nakapagpaputok ng mas maaga sa schedule. Ang susunod na pagpapaputok, ayon sa pagkalkula ni Nyado, ay darating sa loob ng 72 minuto. Sa labas, patuloy na nagsasagupa sina Vermeeth at Holter ng walang tigil. Tanging napapayapa lamang ni Conrad si Marie sa pagpapaalala sa kanya tungkol sa himala noong paglilinis sa Kyoto. Sa matinding kawalan ng pag-asa, tinanong ni Marie si Nyado kung sila ni Ryuzo at Anchor ay makakasira ng sandata ng magkakasama. Sumagot si Nyado ng prangka, kung yun na lamang ang tanging pagpipilian, mas gugustuhin niyang hayaang mapuksa ang buong Japan. Sa sandaling yun, biglang ipinahayag ni Anchor na hindi siya susunod sa kanyang utos, pagkatapos ay lumundag pababa at umalis. Sinubukan siyang pigilan ni Nyado, ngunit huli na ang lahat. Ang tanging nagawa niya ay ipadala si Ryuzo kasunod ng babae, pinapahintay sila ng 70 minuto hanggang sa kaya niyang makaisip ng solusyon. Tinanggap ni Ryuzo ang utos. Bago umalis, sinabi niya kay Marie na gamitin ang lahat ng kanyang pag-iisip para makaisip ng paraan. Matapos magtalo ng pabalik-balik, nabalik ang sigla ni na Marie at Nyado at ibinaling ang kanilang pansin sa paggawa ng bagong makina. Samantala, tahimik na nakatayo si Anchor, pinagmamasdan ang lungsod sa paligid niya, naghahanda upang asikasuhin ang lahat ng mag-isa. Inabutan ni Ryuzo ang babae, niyakap siya, at magkasama silang naghintay. Sa tuktok ng haligi ng langit, naisip ni Marie na kung tama ang intuwisyon ni Nyado, kung gayon, ang teknolohiya mismo ng orasan ang may depekto, at lulutasin nila ito mula sa simula. Pagkatapos magtalakayan at magbahagi ng kaalaman, tinuruan ni Marie si Nyado kung paano mag-analisa at magproseso, habang tinuruan naman ni Nyado si Marie kung paano damhin at gamitin ang intuwisyon. Nang handa na sila, nagpasya ang dalawa na sabay na pumasok sa tinig ng haligi ng langit. Sa gabay ni Nyado, nakapasok si Marie sa isang ganap na bagong mundo. Sandali siyang nawala ng malay, at nang magkamalay siya, naunawaan niya ang ugat ng problema. Agad na nagpwesto ang dalawa sa kagamitan sa pag-aayos at sinimulang gumawa ng isang bagong. Sabay na nagbabantay at nagsusuri habang gumagawa. Sa labas, pinanood ni na Conrad at Hashinomiya ang bilis at konsentrasyon nila, napangga nga sa pares ng mga henyong ito. Sa ibaba, iniabot ni Anchor kay Ryuzo ang pinalaman ng oso na ibinigay sa kanya ni Nyado kanina. Ayaw marumihan o masira ito. Itinira niya lang ang keychain na laruan para sa sarili. Pagkatapos magpaalam sa kapatid, lumundag si Anchor, inaktibo ang kanyang sequence ng pagwawakas ng operasyon at imahinasyong oras. Sa labas ng control center, si Janai ay kinain pa rin ng galit para kay Y, ang tagalikha ng sa planetang ito. Sa haligi ng langit, parehong ginagamit ni na Marie at Nyado ang kanilang intuwisyon at pagsusuri upang kumpunihin ang lumang kagamitan at lumikha ng bagong bagay. Sa labas, napagtanto ng lahat ng may pagkamangha na hindi lang sila nagkukumpuni. Nagpapanday sila ng ganap na bagong piyesa mismo doon. Tahimik na nakatayo si Ryuzo sa itaas, pinagmamasdan ang kanyang kapatid na bumababa patungo sa instrumento ng pagwasak, hindi matukoy ang kanyang mga iniisip. Dahil sapat ang lapit ni Anchor sa target, agad niyang ipinatawag ang kanyang kanyan at naglunsad ng direktang pagtama sa instrumento ng pagwasak. Nag-iwan ng maliit na gallows ang kanyang atake. Nang makita ito, nagpalit siya ng armas, inilabas ang kanyang napakalaking espada upang tumagos sa nakakatakot na makina. 3 minuto na lamang ang natitira bago muling pumutok ang sandata ng pagkawasak ni Janai. Sa tuktok ng haligi ng langit, patuloy na ibinibigay ni na Vermeeth at Holter ang lahat upang pigilin ang mga automate ng gobyerno, habang sina Marie at Nyado sa loob ay hindi tumitigil sa pagtatrabaho. Para naman kay Anchor, matapos ang walang tigil na pagsisikap, nakapasok siya sa loob ng sandata, bagaman ang kanyang katawan ay nagpapakita ng mga senyales ng paghina. Balot ng dumi at gallows, nagpatuloy si Anchor, iwinawasiwas ang kanyang espada at sinisira ang bawat bagay.
mula sa loob na may mahigit 1,000 atake. Balik sa haligi ng langit, nakita ni Vermith ang kaaway na papalapit, handang pasabugin ang tore mismo, at wala nang pagpipilian kundi umatras ng isang hakbang. Ang padalos-dalos na pag-atake mula sa kaaway ay nakakaabala rin sa paggawa ni na Marie at Nyado ng bagong makina. Gayunpaman, sina Halter at Vermith ay hindi labis na nag-aalala. Makakayanan nila. Sa loob, sinuri ni Conrad ang sitwasyon ng objetibo. Ang kanilang progreso ay hindi lamang bumagal, kundi nakakaranas din ng matinding pinsala. Gayunpaman, ang dalawang henyo ay hindi nagpakita ng balak na sumuko. Sa sandaling yun, muling umalingaw-ngaw ang boses ni Janai, puno ng kasiyahan, kinukutya ang kanilang mga pagsisikap at kinukutya si Wai, na siyang lumikha ng kawalang asa ngayong araw. Nang marinig ito, lumingon si Marie at sinumpa siya bilang isang mapagmarunong na hanggal na mahilig magsalita para sa buong sangkatauhan. Hindi napigilan ni Nyado ang mamangha. Ang mga salitang yon ay halos magkapareho sa sinabi niya noon. Gayun din ang pagkabigla ni Janai. Napagtanto niya na ang kasalukuyang Wai ay hindi isa kundi dalawang tao. Napagpasyahan ng matanda na sina Nyado at Marie ang muling pagkakatawang tao ni Wai. Sa isip na yon, mas lalo siyang naging sabik sa huling 5 segundo bago siya makapagpaputok muli. Nang dumating ang oras, hindi nag-atubili si Janai na pindutin ang button. Ngunit sa sandaling nagsimulang bumuo ang enerhiya, agad itong nagpakita ng pagbaba. Kumunat ang noo ni Janai at agad niyang nalaman na ito ang gawa ng mga tauhan ni Wai. Sa katunayan, gaano man siya nakuryente o nakaranas ng matinding pagkabigla, patuloy na sinisira ni Anchor ang mga sistema mula sa loob. Sa proseso, sinubukan pa siyang isama ng makina, sinusubukang ibalik siya sa ilalim ng kontrol. Pinilit ni Anchor ang sarili na tumayo ng tuwid, pinilit ang sarili na manatiling kalmado, at inaktibo ang imahinasyong oras upang magpatuloy sa pakikipaglaban. Sa kabila ng matinding kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan, nagpatuloy si Anchor sa kanyang pagwasak, hindi man lang inalintana ang sariling braso. Sa haligi ng langit, napansin din ni Hashinomiya at Conrad na hindi humandar ang sandata ng pagwasak, na nangangahulugang may nagawa si Anchor. Nanatiling tahimik si Nyado, pinipilit lang si Marie ng mas husto na ipagpatuloy ang kanilang makina. Sa loob ng sandata, lumaban si Anchor ng buong lakas sa kanyang mga huling minuto, hanggang ang mga gears. Ang kalooban ng kanyang katawan ay lubhang napinsala. Nang bumalik sa kanyang normal na anyo, sinubukan pa ring tumayo ni Anchor, gustong magpatuloy sa paninira. Ngunit sa sandaling yon, tinamaan ng bala ang kanyang tiyan. Lumapit si Janai at sinuri ang kanyang katawan. Lumipat siya sa kanyan, layong tuluyang talunin siya, tanda ng tagumpay ng sangkatauhan. Ngunit sa mismong sandaling yon, biglang nahulog mula sa kanya ang isang musical keychain. Naalala ni Anchor ang maikling alaala na ibinahagi niya kina Nyado at Marie. Nang tanggapin na niya ang kanyang kapalaran, ang bala ay hindi kailanman nakarating sa kanya. Lumitaw si Ruzo, ginagampanan ng kanyang tungkulin bilang nakatatandang kapatid ni Anchor. Nang muling makita ni Ruzo na itinaas ni Janai ang armas nito, agad niyang ginawang hindi na gumana ang braso nitong may hawak ng baril. Hindi natinag si Janai kahit pakaharap na niya ang kamatayan. Ano man ang mangyari sa kanya, paputok pa rin ang sandata niyang pangwasak. Ngunit sa mismong sandaling yon, muling nag-ulat ng pagkabigo ang buong sistema. Sa labas, sumabog na mismo ang sandata ng pagwasak. Lumabas, salamat sa pagbibigay oras ni Anchor sa kanila, matagumpay na naabot ni na Marie at Nyado ang kanilang potensyal at nakumpleto ang aparato. Sa labas, hindi makapaniwala sina Hashinomiya at Conrad sa kanilang nakita. Ang banal na puno ay lubusan ng muling isinilang. Nakumpleto nila ito sa takdang oras. Gayunpaman, hindi magawang magsaya ni na Marie at Nyado. Natapos nila ito ng mas huli kaysa sa oras na ipinangako nila kay Anchor. Sa sandaling yun, muling nakasama nila sina Vermith at Halter, hinihikayat ang lahat na tumakas bago pa lumapit ang mga automaton. Ngumiti lang si Nyado at sinabi sa kanila na ang kailangan lang nilang gawin ay tumalon mula rito at gamitin ang aparato upang kontrolin ang mga agos ng kumbeksyon. Pagkatapos nyon, nagboluntaryo siyang tumalon muna. Sumunod sina Vermith at Halter. Inaktibo ni Marie ang makina, nagpaalam kay Hashinomiya, at pagkatapos ay lumukso pababa kasama. Ang natitira, sa loob ng gumuhong sandata, tiningnan ni Ryuzo si Janai at naramdaman niyang talunan na siya mula pa sa simula.
Si Janai ay mapait ang kalooban dahil sa panghihimasok ng mga automaton, ngunit hindi siya pinansin ni Ryuzo. Kinuha lamang niya si Anchor at umalis, iniwan siya sa kanyang sariling kapahamakan. Matapos lumapag sa isa pang grid na tinatawag na Area, nagtipon ng lahat sa isang laboratorio upang muling makasama sina Anchor at Ryuzo. Agad na sinuri ni Nyado si Anchor. Sa kabutihang palad, wala siyang nakamamatay na pinsala, at maaari pa nilang kumpunihin siya. Kasabay nito, nagising si Anchor at humingi ng tawad sa lahat dahil hindi niya natapos ang kanyang misyon. At sa pagsuway sa mga utos, ngumiti lang si Nyado at sinabi sa kanya na karapat-dapat siya ng papuri. Pinunasan ni Marie ang kanyang luha at niyakap ang babae. Noon lang tuluyang bumaba ang depensa ni Anchor at umiyak. Pagsapit ng gabi, muling nakasama si Karasawa sa grupo, nagdala ng bangka upang makatulong sa kanilang paglalakbay, kasama ang mga materyales upang muling buuin ang katawan ni Halter. Bagaman masama ang panahon, ito ang pinakamahusay na paraan upang maiwasan ang pagtugis. Pagkatapos magpaalam sa mga doktor at kay Conrad, sumakay ang lahat sa bangka at nagpatuloy sa kanilang paglalakbay. Lumipas ang panahon, at dumating ang isa pang mapayapang araw. Nagpapaaraw si Marie habang si Halter ay nagpapahinga, nangingisda at nakikinig sa balita tungkol sa labas ng rehiyon. Sa ngayon, natapos na ni Nyado ang pagkukumpuni kay Anchor at inilabas siya. Tuwang-tuwa si Marie kaya niyakap niya ang bata, tuluyang hindi pinapansin si Nyado. Muling nagsimulang magtalo ang dalawa, at nakisali si Ryuzo dahil sa selos para lalo pang lumala ang sitwasyon. Sa mismong sandaling yon, may nakita si Vermet na nakababahala mula sa itaas. Isang malaking kalipunan ng mga barko ang tuwirang patungo sa kanila. Narinig na ito ni Nyado. Agad siyang nasabik, idineklara na dapat nilang sirain ang kalipunan ng mga barko at angkinin. Isang barkong pandigma para sa kanilang sarili. Sa kabila ng pag-ungol ng lahat sa ideya, walang sino man ang talagang tumanggi. Kinapwestuhan nilang lahat ang kanilang mga posisyon, handang isagawa ang lubos na nakakapanabik niyang plano.